Jiancheng, lakas loob mong pumirma. Sa harap ng buong nayon, hihiyain kita at sisirain ang reputasyon mo. Sige, gawin mo. Kapag hindi ka pumirma bago mag-alas 12 ng tanghali bukas para kumpirmahin ang demolisyon ng lumang bahay, wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa pondong panglipat. Sino ang mag-aalaga sa batang iyan dito sa bahay ng libre? Hindi ako namatay. Bumalik ako sa araw na ibebenta ni na Lola at Papa. Sixiaoman. Hindi na ako hahadlang sa pagkakataong ito. Nay, ayokong umalis. Ayokong pumunta sa pamilya Chen. 8 taong gulang pa lang siya. Ipinapasan niyo siya sa ibang tao. Para patayin sa sama ng loob. Nagbigay ang pamilya Chen ng 4,000 para sa pangangalaga sa kanya. At handa pa silang tanggapin siya. Ayusin mo na ang mga papeles bago gibain ang lumang bahay. Makabubuti ito para sa lahat. Bakit tahimik si Qinghe ngayon? Dati, kapag may sumagi kay Xiaoman, lumalaban siya ng buong tapang. May kakaiba sa pamilyang ito. Pati ang tunay niyang ama ay tumatango. Siguradong may itinatago sila. Qinghe, magsalita ka naman. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sumasabay ka na rin sa kabaliwan niya. Qinghe, kumbinsihin mo ang papa mo. Kapatid mo si Xiaoman. Mahal na mahal mo siya. Ate, iligtas mo ako. Dati, sinabi mong walang sinumang makapaghihiwalay sa akin. Papa, ibigay mo sa akin ang panulat. 8. Qinghe, ano ang ginagawa mo? Pumapayag ka. Hindi ba kayo ang nagsabing magsalita ako? Sabi ko, pumirma ako. Pumayag talaga siya. Hindi ito basta pagtatalo. Binabago nito ang ating kapalaran. Narinig mo ba ako? May isip na si Qinghe, Gilan. Kapag humarang ka pa, buong pamilya ang ipapahamak mo. Nasiraan ka na ba ng bait? Hindi ako nasiraan ng bait. Siya si Xiaoman. Ang kapatid mong ikaw mismo ang nagpalaki. Nay, tanungin mo si Papa. Kaninong kapatid ba talaga siya? Zhao Qinghe, huwag kang magsalita ng walang basehan. Qinghe, ano ang ibig mong sabihin? Wala pa naman akong sinasabi. Bakit ka nagmamadali? Lene. Sino pa ba siya? Siyempre, anak siya ng pamilya Zhao. Kung ganoon, madali lang. Anak ng pamilya Zhao. Pumayag ang mga nakatatanda sa pamilya Zhao na ipaampon siya. Nagbigay ng pera ang pamilya Chen. Itago na lang ang perang panglipat. Pumayag na rin si Papa. Nay, kaya mo ba silang harangin ng mag-isa? Hindi ko hinaharangan ang pera. Hinaharangan ko ang kasalanang ginagawa nyo. Yene, pati pader ng lumang bahay ay may mga bitak na. Kung gigibain ang bahay, saan ka kukuha ng pambayad sa pansamantalang upa? Saan ka kukuha ng ipangtutustos kay Qinghe sa pag-uulit niya ng taon, luha? Kaya kong bawasan ang pagkain ko. Kaya kong matulog sa kamalig. Hindi ako gagastos. Ngayon sinasabi mong kakain ka ng kaunti. Bukas naman ay sisigaw kang masakit ang tiyan mo. Ngayon sinasabi mong matutulog ka sa kamalig. Mamayang gabi ay iyak ka at hahanapin ang nanay mo. Hindi ko gagawin yon. Walang maniniwala sa'yo. Qinghe. Nay, totoo ngang wala ng pera sa bahay. Totoo rin nagigibain ang lumang bahay bukas. Kailangan mo siyang iligtas. Saan manggagaling ang pera? Makakahanap ako ng mahihiraman sa labas. Hihiram. Hindi man lang ninyo kayang punan ang perang pangregalo sa kasal ng kapatid mo. Sino ang magpapahiram sa'yo? Nay, may pagsusulit ako sa loob ng 7 buwan. Sa matrikula, tirahan at mga gamit, abot ito ng hindi bababa sa 12,000. Kaya mo bang ilabas ang ganoong halaga? Kahit gaano kahirap, pag-aralin pa rin kita. Paano ka magpapaaral ng iba sa paghuhugas lang ng pinggan? O kaya'y magbuhat ka ng semento sa construction site? O ipagpatuloy mo na lang ang pagpapalaki sa batang iniuwi ni Papa mula sa ibang babae? Qinghe, ulitin mo nga. Lalong sumusobra ang sinasabi mo, anak. Ang batang iniuwi niya. Ang batang iniuwi niya mula sa ibang babae. Huwag mong pakinggan ang kung ano-ano niyang sinasabi. Hindi siya nasa sarili niya ngayon. Kung ganoon, pumirma ka. Kapag nangahas kang pumirma, maniniwala akong anak siya ng pamilyang Zhao. Bakit hindi na siya pumipirma? Ano ang tinitingin-tingin mo? Umuwi na kayong lahat. Ang lakas ng sigaw mo kanina. Narinig ka ng buong kalahati ng eskinita. Ngayon nahihiya ka nang makita ka ng mga tao. Linawin mo. Anak ko ba talaga si Xiaoman? 8 taon na ang lumipas. Ano pa ang silbi ng pagtatanong mo ngayon? May silbi man o wala, ikaw ang magsasabi ng totoo. Siyempre, napulot lang siya. Noong araw, halos mamatay siya sa lamig sa tabi ng tulay. Mabuti ang puso ng papa mo. Iniuwi niya at pinalaki.
Tinapos na ni Lola ang kwento para sa'yo. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng kwento. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Zhao Qinghe? Gusto kong matauhan si nanay. Hindi naman talaga napulot ni Zhao Jiancheng si Xiaoman, tama ba? Gilan, nagkakamali rin ang mga lalaki sa labas ng bahay. Sino bang pamilya ang walang ganoon? Walang kasalanan ang bata. Nagkamali lang siya sa labas. Sinabi na nga ni nanay. Hindi siya napulot. Anak siya ni Papa sa ibang babae. Zhao Jiancheng, iniuwi mo ang anak ng ibang babae. At ipinag-alaga mo sa akin sa loob ng 8 taon. Wala akong magagawa. Patay na ang ina niya. Hindi ko kayang pabayaan ang isang batang walang mag-aalaga. Hindi ibig sabihin na wala siyang mag-aalaga ay pwede mo na siyang ipasa sa akin. Akala mo ba mauuto mo ako habang buhay? Gilan, naging maawain lang si Jiancheng. Pinalaki mo na siya. Ano pa ang silbi ng pagbubungkal sa nakaraan ngayon? Nay, alam mo rin pala. Itatapon lang ba sa labas ang dugo ng pamilyang Zhao? Makinig kang mabuti, Nay. Hindi anak mo ang dugong mula sa pamilya Zhao. Nay, huwag mong pakinggan si ate. Susundin at aalagaan kita pagdating ng araw. Sino ang tunay mong ina? Si Xiumi. Si Xiumi na nagtitinda ng pansit sa kanlurang pasukan ng bayan. Jiancheng, napakasama ng ginawa mo. Napakasama ng ginawa mo. Hindi ganoon ang namamagitan sa amin ni Xiumi ayon sa iniisip niyo. Kung gayon, ano ang namamagitan sa inyo? Namatay siya, kaya iniuwi mo ang bata at ipinag-alaga sa akin. Sinasabi mong ano ang namamagitan sa inyo. Hindi na kailangang mag-away tungkol sa dati niyong relasyon. Hindi anak ni nanay si Xiaoman. Wala nang obligasyon si nanay na ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanya. Mas mabuting ipaampon na siya. Ate, saan ako nagkasala sa'yo? Bakit kailangan mo akong palayasin? Wala ka namang ginawang masama sa akin ngayon. Kung ganoon, iligtas mo ako. Pero wala rin naman akong utang na loob sa'yo. Kingi. Nay, sarili mo ang ipinagkakautang mo. 8 taon kang niloko nila. Ipagpapatuloy mo pa rin bang lokohin ang sarili mo? Bata lang siya. Bakit mo sinisingil ng pananagutan ang isang bata? Nakikipag-usap ang lola sa isang bata. Kasama na ba sa kwenta ang 4,000? Makatarungan ang sinabi na ito. Gilan, ikaw mismo ang kailangang magdesisyon tungkol dito. Walang ibang makapagpapasya para sa'yo. Pinalaki kita sa loob ng 8 taon. Ako ang nagpapaligo sa'yo. Ako ang nagluluto para sa'yo. Sa taglamig, katabi kitang natutulog. Pero sa huli, hindi ka pala tunay kong anak. Ma, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Alam ba niya? Hindi ibig sabihin yan na hindi ka niloko. Tama na, 8 taong gulang pa lang siya. Huwag mong ipasa sa kanya ang mga kasalanan ng matatanda. Kung gayon, isinisiksik mo sa kanya ang mga kasalanan ng matatanda. Paano naman ang 8 taon na pagpapalaki ng nanay ko? Tama na ang pagtatalo. Tanghali bukas ang takdang oras. Ihatid si Xiaoman. Dalhin mo ang 4,000. Pirmahan ang kumpirmasyon ng demolisyon. May paggagamitan na rin ang pera para sa muling pagsusulit ni Qinghe. Gilan, kapag hinarangan mo ito, buong pamilya natin ang maghihirap. Ibigay ang 0-0. Kanino mapupunta ang 4,000? Siyempre, sa pamilya. Bilang bayad sa 8 taon mong pag-aalaga. 4,000 lang naman. Kung ibibigay mo, ibigay mo na. Ayusin muna natin ang mga papeles. Papa, ayaw mo na rin sa akin. Mas maayos ang kalagayan sa pamilya Chen kaysa sa atin. Doon, hindi ka magugutom. Hindi mo tahanan ang lugar na ito. Ito ang lugar kung saan itinago ng papa mo ang mga pagkakamali niya. Pumunta tayo bukas sa sentro ng pamamagitan. Linawin mo sa mga papeles kung magkano ang ibibigay mo sa akin. Pagkatapos nito, wala na siyang kaugnayan sa akin. Ma. Huwag mo akong tawaging ma. Ang tunay mong ina ay si Xiaomi. Papa, mas mabuting hanapin mo at kumpletuhin ang lahat ng dokumento. Kapag may kulang kahit isang dokumento, hindi ito tatatakan ng tagapamagitan. Marami ka palang alam. Lahat ng taong nakaranas ng pagkalugi ay. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo ngayon? Nagising na ako. Kung gising ka na, magpakulo ka ng tubig. May asikasuhin tayo bukas. Huwag kayong magmukhang nagluluksa. Hindi ako magluluto. Kung kaninong utang, siya ang kumain. Nagmamatigas ka na ngayon. Huli na nang lumaban ako. Gilan, huwag kang makipagtalo sa kanila ng mag-isa ngayong gabi. Talaga bang pupunta tayo sa sentro ng pamamagitan? Ikaw na mismo ang magdala ng mga dokumento at aklat ng rehistro ng sambahayan. Ma, nasa itaas na bahagi ng kabinet ang aklat ng rehistro. Nasa ilalim ng una ni Lola ang titulo ng bahay. Nasa bulsa ng jacket ni Papa ang kumpirmasyon ng demolisyon. Hinahalughog mo ang mga gamit ko. Gigibain ang lumang bahay. Kailangan munang maayos ang lahat ng gamit. Ano ang kinatatakutan ni Lola? Itago muna natin ito. Pag-usapan natin ito bukas sa harap ng tagapamagitan.
Huwag mong hayaang may magbago ng kwento sa kalagitnaan ng gabi. Gilan, para saan ang titulo ng bahay? Baka ipagpalit mo ang lumang bahay sa isa na namang anak sa labas. Ate, pwede ba kitang katabing matulog ngayong gabi? Hindi pwede. Natatakot ako. Bukas, lilipat ka na ng matitirhan. Ngayong gabi, kailangan mong matutong matulog ng mag-isa. Zhao Qinghe, kailangan mo bang magsalita ng napakatalas? Hindi ka naman mas matapang kaysa sa akin nang pumirma ka. Dito ka matulog sa tabi ko ngayong gabi. CJ. Gilan, ihatid mo si Xiaoman. Bibigyan kita ng pera. Pag-usapan na lang natin ang diborsyo sa susunod. Sino ang nagsabing sa susunod? Ano ang ibig mong sabihin? Tapusin muna natin bukas ang usapin ni Xiaoman. Susunod ako sa iyo sa mediation center para pag-usapan ang diborsyo. Naglalakas loob ka pa. Niloko ninyong lahat ako sa loob ng 8 taon. Ayokong makipaghiwalay pa. Gilan. Si Qinghe ay kailangan pang mag-exam sa college entrance. Nasira na ang pamilya, hindi siya makabubuti sa kanya. Huwag niyong ako harangin. Kakampi ako sa diborsyo ni Mama. Ako ang ama mo. Una, asawa ako ng nanay mo. Pangalawa, ama mo ako. Nasira mo na rin ang una. Huwag ka nang magkunwaring may hiya sa pangalawa. Subukan mo siyang galawin. Hindi maganda ang nangyayari sa pamilya. Naghihiwalay ang mag-asawa. Napipilitang pumatay ang sariling apo sa lolo. Lola, huwag ka nang umiyak. Bukas, 4,000 ang kay Chen. Gusto mo pa ba o hindi? Kung gusto mo, huwag ka nang maingay ngayong gabi. Narinig ng pamilya Chen na gulo-gulo na ang pamilya natin. Baka babaan nila ang presyo. Paano mo nalaman na babaan ng pamilya Chen ang presyo? Kapag gipit ang tao, dali siyang mapikon. Sa mata ng iba, malaking bawas iyon. Qinghe. Ibang-iba ang pagsasalita mo ngayon. Mula ngayon, si Mama. Huwag ka nang maging gaya mo noon. Ate, kung aalis ako, matutuwa ka ba? Mabuti ba ang trato mo sa akin? Hindi na dapat ako ang pasanin mo. Pero sabi mo noon, ako ang buntot mo. Lumalaki rin ang buntot kung makagat pa. Qinghe. Matulog ka na. Bukas ng umaga, kailangan pa nating ayusin ito bago sila magpalit ng salita sa pamilya Chen. Narinig ni Lola na nagkagulo raw kagabi sa inyo. May papadala pa ba ang bata? Siyempre. Ang mga babae sa bahay na ito ay walang alam. Hindi marunong umintindi ang mga tao. Huwag mong patagalin ang totoong gawain. Kung iyak o hindi si Tio Chen, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, paano mo sasagutin ang 4,000 kahapon? Magkano ang nasa bag mo ngayon? Ikaw si Qinghe. Sabi nila mahusay kang mag-aral. Pera. 2,500. Noong isang araw, 4,000 ang sinabi mo. Noong isang araw, hindi ko alam na malabo ang daan ng bata mo. Hindi galing sa inang nagpalaki sa kanya. Marami pang sakit ng ulo sa huli. Ako na ang bahala para sa iyo sa huli. Kinuha ko siya para saluhin ang panganib para sa inyo. Huwag mo nang sabihin. Tio Chen, huwag na masyadong matigas ang salita mo. Bago magtanghali, hindi pa pumipirma ang matatanda sa bahay nyo. Ilagay muna sa account ang mga pondong nakalaan. Mas nagmamadali ka pa kaysa sa akin. Kung kulang ng 2,500, hindi obra. O sige, sinabi mo na, tapos na. Nasa kamay ng nanay ko ang mga papeles. Hindi siya pumapayag. Hindi tatanggapin ng mediation center. Kung hindi malinaw, huwag nang palakihin. Ngayon, patatagalin nyo hanggang alas 12. Ang allowance sa paglipat at ang assignment na bahay ay kailangan ng i-reassign. Lola, kung gagawin mong 2,500, yung kulang na 1,500, dagdagan mo sa nanay ko. Bakit ako ang magdadagdag? Ang nagmamadaling maghatid ng tao ay siya ring dapat gumastos. Ang diferensya sa presyo, iyon ang gastos mo sa pagmamadali. Ang talas ng dila ng batang ito. Qinghe, huwag mong palalain ang usapan. Kapag pinalala mo, hindi na kita ihahatid. Manman, naiwan mo na rito ang anak mo, ikaw na ang magpalaki. Chen family, huwag niyong paasahin si Mama sa diborsyo. Mag-review ako. Ikaw na ang bahala. Magulo talaga ang pamilya niyo. Masyado nang mataas ang 2,500. 4,000, walang bawas kahit 1 sentimo. Sumulat ka ng panibagong kondisyon. Bago maging legal na nasa hustong gulang ang bata. Hindi maaaring ayusin ng pamilya Chen ang pagpapakasal niya. Hindi siya maaaring paalisin sa pag-aaral. Bawal siyang saktan, pagalitan, o abusuhin. Dapat magsagawa ng follow-up ang sentro ng mediation kada 6 na buwan.
Ano na naman ang pinagkakalkal mong gulo? Hindi ako ang tunay niyang ina. Hindi ko rin kayang panoorin kayong itulak siya sa hukay. Nay. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Naisulat na ang kondisyon. May isang masamang bagay lang naman akong nagawa. Manugang. Wala ka bang tiwala sa pamilya ko? Wala akong tiwala sa sinumang kailangang magbayad para makakuha ng bata. Gilan, mabuti nang may disenteng pamilyang masasandalan. Bakit ka natatakot sa follow-up? Saksihan ng sentro ng mediation. Para panatag ang lahat. Chen Xiaoye, hindi lugi ang pamilya mo. Sige, 4,000. Isulat mo ayon sa sinabi niya. Pero magdadagdag din ako ng isang kondisyon. Darating ang mga kamag-anak ng pamilya Xue para manggulo. Pamilya Zhao ang responsable sa pag-aayos ng gulo. Si Zhao Jianqing ang responsible. Hindi si Higilan ang responsable. Bakit ako lang ang isusulat niyo? Dahil ikaw ang nag-uwi sa bata. At ikaw rin ang nagsilang sa kanya. Sige, si Zhao Jianqing ang responsible. Pumunta ka ngayon sa sentro ng mediation. Papa, hindi ako sasama. Xiaoman. Papayagan ka ng pamilya Chen na mag-aral. Hindi ako pipirma. Mas mabuting isulat ito sa kasunduan. Hindi ka papayagang mag-aral ng pamilya Chen. Maaari kang humingi ng tulong sa mediator. Maaari kang humingi ng tulong sa mediation. Ate, gusto mo ba talaga akong iligtas? O gusto mo lang akong palayasin? Gusto kitang alisin sa buhay ng nanay ko. Ang galing mong makipagtawaran. Isa ka lang talagang estudyante. Kahit estudyante, kailangan ding mabuhay. Walang bayad dito. Ang paglipat ng kustodya, paglalagay sa ibang pamilya, at alitang pampamilya ay hiwalay na itinatala. Sino ang legal na tagapag-alaga ng bata? Ako. Nasaan ang ina ng bata? Ang tunay niyang ina, si Xumi, ay pumanaw na. Hindi ako ang tunay niyang ina. Ako ang tagapag-alaga na nilinlang sa loob ng 8 taon. Itinago sa akin ang tunay na ugnayan sa pag-aalaga. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Siya ang nag-uwi sa kanya at nagpanggap na. Siya ang nag-uwi sa anak niya sa labas ng kasal. Niloko niya si nanay para alagaan ito ng 8 taon. Tama na ang sinasabi mo. Ginang, dito ay itinatala lamang ang mga katotohanan. Kung gusto ninyong mag-away, sa labas kayo mag-ingay. Higilan, ano ang hinihingi mo? Una, sa paglipat ng pag-aalaga sa bata, dapat malinaw na nakasaad ang pamilya Chen. Dapat nilang garantiyahan ang pag-aaral at pang-araw-araw na pamumuhay niya. Ikalawa, 4,000 ang kabayaran sa pag-aalaga. Ibigay ninyo sa akin. Ikatlo, humihiling ako ng mediation para sa alitang mag-asawa. Ngayon ay itatala ko ang intensyon ninyong magdiborsyo. Hindi ako sumasang-ayon sa ikatlong kondisyon. Kahit hindi ka sumang-ayon sa diborsyo, maaari pa ring simulan ang proseso ng mediation. Sang-ayon ka man o hindi, hindi nito maapektuhan ang paghahain niya. Ang aasikasuhin ko lang ay ang usapin tungkol sa bata. Huwag ninyong idamay ako sa diborsyo ninyo. Kung gusto mong kunin ang bata bilang anak, kailangan mong pakinggan muna ang buong kalagayan ng pamilya. Hindi laruan ng bata na basta na lang ipinapasa kung kanino. Kung sino ang magdadala sa kanya, siya ang makakatipid sa abala. Narinig ng buong eskinita ang nangyari kagabi. Hindi pwedeng pagtakpan na lang ang bagay na ito. Magbibigay rin ako ng testimonya. Tungkol sa anak ni Jianqing sa labas. Kagabi, siya mismo ang umamin. Tapos na ba kayo? Kapag nakialam ka pa. Ngayon, isasagawa muna natin ang pagsusuri at pagtatala ng panganib sa pamilya. Anak, gusto mo bang tumira kasama ang pamilya Chen? Ayoko po. Ano ba ang alam ng isang bata? Wala siyang makain sa bahay. Makakakain siya ng maayos. Ang bata ang tinatanong ko, hindi ikaw. Gusto kong manatili sa dati kong tahanan. Pero ayaw nila sa akin. Alingkin, hindi ko tunay na ina si nanay. Ang pagpapatuloy ng pag-aruga ay maaaring magdulot ng alitan sa pamilya. Wala ring sapat at matatag na kakayahan ang tunay niyang ama na alagaan siya. Pera lang ang gusto ni Lola. Handang umampon ang pamilya Chen. Ngunit kailangan itong may mga takdang kondisyon. Ayaw ng bata. Kailangan ding isulat yan. Ikaw si Zhao Qinghe, 18 taong gulang. Ayon sa rehistro ng sambahayan, ate niya ako. Pero sa totoo lang, wala kaming ugnayang dugo. Ano ang gusto mong maging resulta? Hindi ang resultang gusto ko ang mahalaga. Ang mahalaga, tumigil na ang lahat sa pagtatakip ng kahihiyan niya. Kung isusulat na ayaw niya, kapag tumakas siya at bumalik, sino ang mananagot? Kung abusuhin siya o huminto sa pag-aaral, maaari siyang humingi ng aming interbensyon. Kasama ang regular na pagbisita at pagsusuri sa kanyang kalagayan. Kayo ang responsable sa pag-alo at pagtugon sa mga problema niya. Wala akong pakialam. Araw-araw akong iyak. Hindi ako magiging manugang ng anak mo.
Sino bang nagsabing magpapakasal ka sa anak ko? Si Lola ang nagsabi. Sabi niya, paglaki ko, mapapangasawa ko ang anak mo. Chen Xiaoye, hindi ba sinabi mong ampon ka ng anak na babae? Kung ano-ano lang ang sinasabi ng matandang iyon. Nadulas lang ang dila ko. Hindi maaaring samahan ng kasunduang pagpapakasal ang pag-ampon sa menor de edad. Itatala ko ang sinabi mo ngayon. Kung ipagpapatuloy ng pamilya Chen ang proseso, kailangan nilang lumagda sa isang kasulatan ng pangako. Alam ko na. Hindi ito pag-ampon. Itinutulak ninyo ang bata sa apoy. Nagpapabait ka ngayon. Pumayag ka rin kagabi. Kaya magdadagdag ako ng kondisyon ngayon. Isusulat natin ngayon ang lahat, pag-aaral, pagkain, tirahan, at pagbabawal sa kasunduang pagpapakasal. Papangakuan ng pamilya Chen na makatatanggap si Zhao Xiaoman ng libreng edukasyon. Hindi siya maaaring ipakasal sa anumang paraan. Hindi siya maaaring abusuhin o pabayaan. Hindi maaaring hadlangan ang kanyang makatuwirang paghingi ng tulong. Si Higilan ay mawawala na sa aktual na ugnayan ng pag-aruga. Makakatanggap siya ng kabayarang 4,000 yuan. Si Zhao Jiancheng ang mananagot sa pagpapaalam sa tunay na ama. Kasama ang mga obligasyon nito at pananagutan sa mga susunod na alitan ng mga kamag-anak. Ililipat agad ang 4,000 yuan sa account ni Higilan. Hindi na dadaan kina Zhao Jiancheng at Lola Zhao. Hindi maaari. Hindi ka legal na tagapag-alaga. Hindi ka rin ang aktual na nag-aalaga sa bata. Wala kang karapatang tumanggap ng bayad. Pumasok na ang pera. Kapag naibigay ang 4,000 yuan, hindi na ako kabilang sa pamilya nyo. Sila ang nagdala sa iyo sa patibong na ito. Hindi si nanay. Kung gayon, ikaw. Isasara ko na ang pinto. Paunang pagtatala ng mga dokumento. Susundan ito ng pagbisita at pagsusuri. Maaaring ihatid muna ng pamilya Chen ang bata pauwi ngayong araw. Zhao Jiancheng, manatili ka. Hindi pa tapos ang pagtatala para sa pamamagitan sa alitan sa pag-aasawa. Hindi pa napipirmahan ang kumpirmasyon sa relokasyon. Nasa kabilang bintana ang tanggapan para sa relokasyon. Pipirma muna sina papa at nanay sa kumpirmasyon ng aktual na tirahan. Pagkatapos saka pag-uusapan ng diborsyo. Xiaoman, isuot mo muna ang iyong jacket. Kung ayaw mong tawagin kami na nanay at tatay, tawagin mo na lang kaming tito at tita. Tungkol sa pagpasok sa paaralan. Ako na ang sasama sa iyo para kausapin ang punong guro. Pwede pa ba akong magpatuloy sa grade 3? Pwede bang ngayong araw na rin ako pumunta at asikasuhin yan? Kaya pa bang gusto ka pa niyang makita ni nanay? Pag hindi nagalit sa iyo si papa, saka na tayo mag-usap. Ate, tandaan ko na. Mabuti kung tandaan mo. Ngayon, hindi mo ako iniligtas. At hindi rin kita itinulak papasok. Pwede bang bumaba ako at tingnan mo ang sarili mo? Nakilala na niya ang mukha na yan. Pintuan 3 ng bahay ng pamilya Zhao. Umalis ka. Lumipat muna tayo sa lumang bahay bago pag-usapan ang diborsyo. Ang lumang bahay ay iniwan ko at ng papa mo. Kailangan nakasulat sa dokumento ng bahay ang pangalan ng may-ari. Sino ang kasalukuyang nakatira rito? Sina Zhao Jiancheng Higilan at Zhao Qinghe ang matagal nang nakatira rito. Nakatira si Lola Zhao sa bahay sa likod. Umalis si Zhao Xiaoman sa talaan ng sambahayan at sumunod na inilipat. Ilang taon nang nakatira sa bahay sa likod si Lola. Sigilan ang nag-aayos ng mga taga sa pangunahing bahay. Makakapagpatotoo ako. Ang pagpapatunay ng demolisyon at relokasyon ngayon ay hindi nangangahulugang magiging final na hati ng ari-arian. Ang pagpirma ay hindi ibig sabihin sa kanya na lahat ng bahay. Dito ilalagay ang pangalan ng may-ari na si Zhao Jiancheng. Ang mga susunod na bayad ay papasok sa account niya. Ang default na account ay ang account ng may-ari. Pwede ring sabay na kumpirmahin ang pagbabago. Gusto kong ilipat ang sobrang upa sa account ko. Ako ang humahawak ng araw-araw na gastusin sa bahay nila Gilan. Napunta ka pa nga sa kama ni Xumei. Pakibago ang sabay na kumpirmasyon. Walang pirma ni nanay. Walang pwedeng ipalabas na bayad para sa anumang kompensasyon ng mag-isa. Pwede itong irehistro bilang pinagsamang pangangalaga ng magkabilang panig. Pumasok kayo sina Higilan at Zhao Jiancheng. Qinghe, gusto mo bang panoorin na lang inyong tuluyang maghiwalay sina papa at nanay? Nakita ko kung paano mo ako niloko sa loob ng 8 taon. Niloko mo ako ng 8 taon. Ngayon, tapusin mo na ito. At huwag ka nang magsisi sa huli. Sinabi ko na rin sa iyo ang parehong bagay. Bigla na lang siyang naging ibang tao kahapon. Pinilit pa kaming ibigay si Xiaoman. At tinakot pa ang nanay ko. 18 na siya ngayon. Nagulo na ang isip niya. Zhao Jiancheng, gusto mo pa bang may maiiwan na hiya? Pwede kong sabihin. Pero pakirecord ng buo. Tatay, sabi mo pinipilit kita. Sino ang tumawag kay Chenjia? Nanay ko.
Sino ang nagpasya ng 4,000 piso? Nanay ko. Sino ang nag-uwi ng kasunduan kagabi? Ako. Ako ang unang nakakita sa kasunduan kagabi. Tutol si nanay ko. Pinapirma siya ni Lola. Automatikong pumayag ang ama. Kahit ang mga kapitbahay ay pwedeng magpatotoo. Pero kalaunan pumayag ka rin. Pumayag akong linawin ng maayos ang pananagutan. Hindi ako pumayag na ituring ng pamilya Chen siya bilang batang inaalaga ang manugang. Ganyan nga ang totoo. Sinasabi mong ako ang nanghihikayat sa iyo na makipagdiborsyo. Sino ba si Xume? Babae mo sa labas. Sinanay talaga ni Xiaoman. Noong dinala mo pa uwi si Xiaoman. Sinabi mo ba ito sa nanay ko? Hindi. Sa loob ng 8 taon, sinanay ba ang pangunahing nag-alaga kay Xiaoman? Hindi na kailangan ni nanay na ako pa ang manghikayat. Ang kailangan lang niya ay ang totoo. Zhao Jiancheng, kung ipagpapatuloy mo ang pagsisi kay anak mo, maapektuhan ang susunod na paghatol at pagtatasa. Gusto kong magdiborsyo. Ipagpaliban ang demolisyon ng lumang bahay at bayaran batay sa kasalukuyang tirahan. Bayaran ang inilagay na ambag at ayusin ang usaping mag-asawa sa pamamagitan ng pag-uusap. Sobra ang nasingil na upa, ibalik sa akin at kay King He para magamit. Ang anak sa labas ni Zhao Jiancheng. Ang gasto sa pagpapalaki ay siya lang ang sasagot. Anak sa labas. Ang anak ni Deng Qiuping mula sa tindahan ng gupitan sa Zhenbei. 6 na taong gulang pa lang ngayon. May nunal sa likod ng kanang tainga. Zhao Jiancheng, lakas ng loob mong sabihin hindi mo anak yan. Paano mo nalaman? Tama nga. Zhao Jiancheng, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag sa araw na ito, hindi ako alis. Hindi ako usad dito. Yung taga Qinghetown North ang nakakita. May kasama pang bata. Sabi niya may nunal nga sa likod ng tainga. Hindi na kailangan ngayon, Qinjay. Desidido na ako sa diborsyong ito. Zhao Jiancheng, nagkukunwari kang patay na pumunta pa sa sentro ng pagkakasundo. Bilang anak mo, pwede ka pang makapagpadala ng tao. Ako namang anak, pwede ko nang hindi pakialaman. Ikaw na walang hiya. Lola, tigilan mo ang kunwaring walang alam. Nayakap mo na ang anak ko. Tapos sasabihin mo pang ang nunal sa likod ng tainga niya. Kapareho ng kay Zhao Jiancheng noong bata pa siya. Pati si Lola ay nakita na yan. Lahat tumahimik. Deng Qiuping. Kung gusto mong iapela ang usapin sa pagpapalaki, pumunta ka sa front desk para magparehistro. Nagparehistro na ako. Si Xiaoli ay 6 na taong gulang na ngayon. Nag-aaral, nagpapagamot at kumakain. Wala siyang ibinayad ni 1 sentimo. Ano pa ang gusto mong sabihin? Gilan, mali ako. Hindi lang mali ang ginawa mo. Hindi mo na maitago ang totoo. Panindigan mo ang diborsyo. At sa lahat ng susunod na anak sa labas, ang gasto sa pagpapalaki ay kanila nang sagutin. Hindi pwedeng ibawas mula sa kabayaran sa demolisyon nyo. Kukontrahin din sa personal na account ng tindahan ng kita. Isama. Pinapatay niyo ba ako ng ganito? Ibabalik ba niyo sa sarili niyo ang mga bagay na ginawa niyo? Ang mga ito. Ate Chen, hindi tulad ng sinasabi mo ang pamilya namin. Sino ang nagsabi? Xiaoman. Paano siya nagkaroon ng cellphone? Iyan ang punto. Kasama lang ni Xiaoman ang pamilyang Chen kanina. Saan galing ang cellphone? Kung gustong patibayin ng pamilyang Chen ang loob niya, hindi siya pasusulatan ng ganitong klase ng mensahe. Kilala ko ang isang nagde-deliver sa pamilyang Chen na ang pangalan ay Liang Shan. Tanungin niyo kung saan niya dinala ang sasakyan. Hindi pa umuwi sa pabrika ng ladrilyo si Boss Chen. Hindi rin umuwi ang manugang niyang babae. Sabi ng pamangkin niya kanina, papunta raw ang sasakyan sa lumang buhanginan. Matagal nang sarado ang lumang buhanginan. Bumalik kayo sa sentro ng pagkakasundo at hanapin si Qinjay. Pahintulutan siyang makipag-ugnayan kay Chen Xiaoyi. Kailangan ng agarang video call para makumpirma ang kaligtasan ng bata. Ano ngayon? Kakalipat lang ng bata. Ibalik ang numero at patayin ang telepono. Hindi umuwi ang sasakyan ng pamilyang Chen. Pumunta sa lumang buhanginan. Pakiusap agad na makipag-ugnayan kay Chen Xiaoyi para sa verifikasyon ng kaligtasan. May problema pa rin sa mga papeles, Ate Qin. Nasaan na ang bata ni Chen Xiaoyi ngayon? Pakiusap, ipaabot agad sa kanya ang tawag. Pagod na ang bata at nakatulog na. Lumabas lang siya 20 minuto na ang nakalipas. Nagpadala siya sa akin ng mensahe na nagsasabing, hindi raw tulad ng sinabi ko si Chen Jia. Ngayon sinasabi mong natutulog na siya. Ano bang ibig mong sabihin, Zhao Qinghe? Tapos na ang mga papeles. Gusto mo pa bang umatras? Chen Xiaoyi. Kailangan ng agarang video call para makumpirma ang kaligtasan ng bata. Kahilingan para sa follow-up ng sentro ng mediation. Nagmaneho ako, hindi ako makapagsalita. Huminto ka, kapag hindi ka nagkumpirma sa loob ng 3 minuto.
Itatala ko ang panganib ng iligal na pag-aampon. At kukontakin ang sangay ng bayan at ang sentro ng proteksyon sa mga menor de edad. Chen Xiaoye, hayaan mong magsalita ang bata. Tumahimik ka. Aling Qin. Xiaoman, ligtas ka ba ngayon? May nananakit, gumagapos o nananakot ba sa'yo? Magsalita ka ng maayos. Sabi nila, huwag daw pumunta sa pamilya Chen. Pumunta raw sa lumang pabrika ng tela para makipagkita sa isang tao. Sino ang makikita? Hindi ko alam. Sabi niya may magbabayad ng 80,000 para sa birthmark ko. Chen Xiaoye, bumalik ka agad sa sentro ng mediation. 5 minuto na at wala pa rin sila. Sinimulan na namin ang interbensyon sa panganib. Anong karapatan niyong asikasuhin ang mga papeles? Anak ko ang batang ito. Tio Chen, mas mabuti pang bumalik ka. Isama mo siya para makipagkita sa bibili. Para mapatunayan na hindi pag-aampon ang ginagawa mo kundi pagbebenta ng bata. Ano ang nangyari kay Xiaoman? Ngayon alam mo nang may problema, hindi ba? Makinig kang mabuti. Sino ang taong nag-alok ng 80,000? Alam mo ba ang tungkol sa birthmark? Hindi ko alam. Hindi ko pa sinasabi kung nasaan ang birthmark. Zhao Jiancheng, ano pa ang itinatago mo? Unahin nating hanapin ang bata. Alam din ito ni Lola. Pumunta muna tayo sa lumang pabrika ng buhangin. Zhao Jiancheng, manatili ka rito. Ako ang tunay niyang ama. Huwag mong isama si Papa. Ikaw ang manatili rito. Qinghe, Xiaoman, bakit hindi niyo siya pinapunta? Dahil ang taong bibili sa kanya. Baka hindi si Chen Xiaoye ang naghanap. Masyadong maliit ang 80,000. Naasikaso ko na ang mga papeles. Ako ang sasagot sa lahat ng panganib. Ibigay mo na lang sa akin ang bata. Tama ang birthmark. Papasok na agad ang pera sa account. Nababaliw ka na ba, Xiaoye? May kasunduan tayo. Ituturing kitang sarili kong anak. Ano ba ang alam mo? Sapat na ang 80,000 para maipakasal ang anak ko. Hindi ako sasama sa inyo. Ma, record mo muna. Hindi naman niya tinuturuan ang bata na maging mabuti. Ayaw makipagtulungan ng bata. Kung ganoon, papuntahin natin ang ama niya para makiusap. Tumanggap si Zhao Jiancheng ng paunang bayad. Hayop ka. Maaari na kayong pumasok. Tiyakin muna nating ligtas ang bata. Chen Xiaoye, bitawan mo ang bata. Aling Qin, bakit kayo narito? Pagsisiyasat sa panganib ng sentro ng mediation. Narinig namin ang pag-uusap niyo tungkol sa presyo ng paglilipat ng menor de edad. Bitawan mo na ang bata. Nagkakamali kayo ng hinala. Ako ay kamag-anak sa panig ng ina ng bata. Narito ako para sunduin siya at iwi. Kamag-anak, ano ang tawag mo sa kanya? Ate, gusto niya ang birthmark sa balikat ko. Kamag-anak daw ang susundo sa bata. Hindi mo na ipakita ang mga dokumento. Suriin muna ang birthmark. Natatangi ang pinagmulan ng bata. Hindi masama kung makumpirma muna natin. Mga dokumento. Yuan ang apelyido ko. Bago pumanaw ang ama ni Xue, nag-iwan siya ng mga tagubilin tungkol sa mana. Ang bata ang isa sa mga tagapagmana. Maraming taon na namin siyang hinahanap. Mana. Anak ko na siya ngayon. Ang anumang mamanahin niya ay dapat ding pamahalaan ng pamilya ko. Chen Xiaoye, wala ka na bang hiya? Gumastos ako ng 4,000 para mapasama siya sa amin. Ano naman ang napala mo? Chen Xiaoye. Pinaghihinalaan kang gumagamit ng pagkukop bilang dahilan para pagkakitaan ang pagpapasa ng bata sa iba. Agad na sususpindihin ng sentro ng pamamagitan ang proseso ng paglipat ng pangangalaga. Mga kasama, wala akong pakialam sa maruming gulo ng pamilya Chen. Ang gusto ko lang ay isama ang bata. Siya ang tunay na kadugo ng pamilya Xue. Pamilya Xue ang dapat mag-asikaso sa kanya. Nasaan ang pamilya Xue sa lahat ng mga taong ito? Ginang He. Hindi ikaw ang ina niya. Wala kang karapatang magtanong. May karapatan siyang magtanong. Lalong wala kang karapatang magsalita. Ang dokumento ng pagtatalaga ay patunay lamang na empleyado ka niya. Hindi nito mapatutunayang gusto ng bata na sumama sa iyo. Ate, ayokong sumama sa kanya. Sabi niya, tumanggap na ng paunang bayad ang tunay kong ama. Sabi rin niya, wala ring silbi kahit bumalik ako sa pamilya Zhao. Talaga bang ipinagbili ni Jiancheng ang bata? Xiaoman, sabihin mo ang lahat ng narinig mo. Narito si Aling Qin, pati si Tio Qian at Tio Ma. Kanina, kalagitnaan pa lang ng biyahe ng. Sinagot ni Tio Chen ang tawag. Sinabi ng kausap na huwag nang pumunta sa bahay ng mga Chen. Pumunta raw sa lumang planta ng buhangin.
Sabi rin niya, nakatanggap na raw si Papa ng 10,000 paunang bayad. Kapag napatunayang totoo ang resulta ng pagsusuri sa dugo, magbabayad siya ng dagdag na 70,000. Ipinagbili ni Jiancheng sa halagang 100,000. Ipinagbili ni Zhao Jiancheng ang bata sa halagang 100,000. Hindi ko alam na tumanggap ng paunang bayad si Zhao Jiancheng. Alam mo na pala, pero sinundan mo pa rin kami. Sabi ni Qiu Chen, nasa bahay niya ang mga dokumento. Hindi pwedeng umalis ang bata sa orihinal na halaga. Sabi ng lalaking iyon. Dugo lang ang ipinagbibili ni Papa, hindi ang mga dokumento. Bata, hindi yon pagbebenta. Ito ay kabayarang ibinibigay sa kamag-anak para sa pag-aayos ng tirahan. Kumuha ng pera si Zhao Jiancheng. Itinaas pa ni Chen Xiaoyi ang presyo. Ikaw ang nagpasuri ng dugo. Tinatawag mong pag-aayos ng tirahan yan. Ano ba ang gusto mo? Ihinto ang paglilipat ng pangangalaga. Dalhin ang bata pabalik sa sentro ng pamamagitan. Imbestigahan kung tumanggap ng pera si Zhao Jiancheng. At kung ipinagbili ni Chen Xiaoyi ang bata. Suriin kung tunay ang dokumento ng pagtatalaga ng pamilya Xue. Ayaw mo akong bumalik sa bahay niyo. Hindi rin ligtas sa bahay namin ngayon. Alam ni Zhao Jiancheng na mahalaga ka. Ipagbibili ka niya ulit. Tama si King He tungkol kay Xiaoman. Hindi ka pwedeng bumalik sa pamilya Zhao. Pumunta muna tayo sa protektadong tirahan. May mga kawani at guro roon. May makakain ka at may matutulugan. Pwede ko bang isama si Chiameng? Xiaoman, hindi ka na protektahan ni Chiameng. Pero hinaraan mo naman ako para protektahan. Maaari kang magparehistro bilang pansamantalang tagapangalaga. Pero hindi pwede si Chen Xiaoyi. Handa akong gawin yon. May lakas ka ng loob. Ano naman ang dapat kong ikatakot? Ngayon, dinala mo ang bata sa lumang planta ng buhangin. Hindi pa tayo tapos. Sumama muna sa amin ang bata. Lahat ng may kaugnayan sa kaso ay bumalik sa sentro ng pamamagitan upang magbigay ng pahayag. Bilang kinatawan ng pamilya Xue, hinihiling kong sumama ako. Pwede kang magparehistro. Pero hindi ka maaaring lumapit sa bata. Ituturing mo bang iniligtas mo ako ngayon? Ituring mo na lang na pag-iwas sa pagkalugi. Ang sakit mong magsalita. Pero epektibo. Huwag kang maniwala sa mga taong sumusundo sa iyo kapalit ng pera. Kung may pumigil sa pagpasok mo sa paaralan, dumiretso ka sa tagapamagitan. Kapag may humawak sa balikat mo para magpasuri ng dugo, sumigaw ka. Naalala mo ba? Naalala mo, Aling He? Ayos lang kung ganyan ang tawag mo sa akin. Sa ngayon, ipatitigil muna ang pag-aampo ng pamilyang Chen. Iniimbestigahan si Zhao Jiancheng dahil sa pagtanggap ng iligal na bayad. Iimbestigahan siya. Kailangang magpakilala ang kinatawan ng pamilyang Xue at ipaliwanag ang layunin ng pakikipag-ugnayan. Pansamantala munang ilalagay sa ligtas na pangangalaga ang bata. Narinig kong kausap sa telepono sa labas ang lalaking apelyido Yuan. Sabi niya, dinukot ang bata. Unahin munang asikasuhin ang estudyante sa high school na si Zhao. Aling Qin, sumama ka sa akin para magbigay ng salaysay. King He, Gilan. Huwag kayong umuwi sa lumang bahay ng mag-isa ngayon. King He, huwag mong gipitin ang papa mo. Nakasalalay sa buhay mo ang 10,000 iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Inaamin niyang ang 100,000 ay hindi basta-bastang deposito. Kung gayon, ano yon? Binabayaran niya ang pananahimik ko. O kaya, binibili niya ang buhay ko. Bibili siya ng buhay ko. King He, huwag na nating pakialaman ito. Ayaw ni nanay ng pera. Ayaw rin niya ng bahay. Lumayo na lang tayo at magtago. Hindi tayo makakapagtago. Alam ni Zhao Jiancheng na marami akong nalalaman. Bumalik muna tayo sa sentro ng pamamagitan. Itago ang mga mensahe bilang ebidensya ng pananakot. Huwag burahin. Huwag kang sumagot. Kagabi. Umuwi si Lola Zhao dala ang kasunduan sa paglilipat ng kustodya. Sinabi niyang bibigyan ng 4,000 ang pamilyang Chen. Hindi tumutol si Zhao Jiancheng. Ako ang tumutol. Sabi nila, kailangan ng pumirma bago mag-alas 12 dahil gigibain ang lumang bahay. Tahimik na pumayag si Zhao Jiancheng sa paglilipat ng kustodya. At ginamit niya ang takdang araw ng demolisyon para gipitin tayo. Tinanong ni King He si Xiaoman kung kaninong anak siya. Inamin ni Zhao Jiancheng na si Xu Mei ang tunay na ina ni Xiaoman. Ngayon, natuklasan din ang anak ni Deng Qiuping. Sa bandang lumang planta ng buhangin. Ang tawaran ni na Chen Xiaoye at ng lalaking apelyido Yuan. At idinagdag pa rito ang mga mensahe ni Zhao Jiancheng na nagbabanta kay King He. Huwag mong gipitin si Papa. Nakasalalay sa buhay mo ang 10,000 iyon. Mga luha, huwag kayong pumatak. Huwag tumulo ang luha sa ebidensya. CJ. Tiisin mo, anak. Higilan, Zhao King He. Lumabas kayo. Lola Zhao, hindi ito ang bahay ng pamilya mo. Sinira ninyo ang buhay ng anak ko. Dinala ng lalaking apelyido Yuan ang mga tao sa lumang bahay. Sinabi nilang tumanggap ng pera si Jiancheng.
ibigay ang tao. Kung hindi, ibigay ang bata. O isauli ang 100,000. 10,000 lang ang ibinigay niya. Bakit 100,000 ang isasauli? Bakit isasauli ang 100,000? Saan ko malalaman? Lola, alam mo ba kung ano talaga ang pinirmahan ni Zhao Jiancheng? Isa lang akong matandang babae. Kaunti lang ang alam kong basahin. Lola Zhao, kung pumirma si Zhao Jiancheng sa isang kasunduang may kinalaman sa ilegal na kasunduan tungkol sa isang menor de edad. Kahit itago mo ito at hindi ulat, itatala pa rin ito laban sa'yo. Hindi ako pumirma. Nakita ko lang siyang kumuha ng isang papel. May nakasulat doon tungkol sa pagkumpirma ng tanda ng kapanganakan. Tulong sa pagmamana. Nagbigay muna ang taong iyon ng 10,000. Sabi niya, magbibigay pa siya kapag nahanap na ang bata. Alam na niya iyon 1 buwan pa lang ang nakalilipas. Noong araw na inilabas ang abiso ng demolisyon. Paano naman ang pamilyang Chen? Ako ang nakahanap sa pamilyang Chen. Gusto ko lang sanang makuha ang 4,000. At mailipat ang rehistro ng bata palabas ng pamilya. Para hindi maantala ang demolisyon. Kaya balak ni Zhao Jiancheng na ipagbili siya kay Ginoong Yuan. Gusto mong ibigay siya sa pamilyang Chen kapalit ng 4,000. Pareho ninyo siyang ipinagbibili. Hindi naman sigilan ang tunay na ina ng batang iyon. Akala ninyo wala akong kwenta. Pansamantalang hindi dapat makipagkita si Xiaoxu kay Jiancheng. Sina Chen Xiaowei at Yuan Pisheng ang mga kinatawan. Ako ang lola niya. Hindi ba ikaw ang nagsabing 4,000 lang ang halaga ko? Sinabi ni Tio Chen na nagkakahalaga ako ng 150,000. Sinabi naman ng lalaking iyon na 100,000 ang halaga ko. Lola, mali kayong lahat. Ate, magkano ba talaga ang halaga ko? Hindi ka bagay na may presyo. Kapag nilalagyan ka ng presyo ng iba, sila ang marumi ang pagkatao. Ayos lang kung nagtatala ka ng mga utang. Ayos lang din kung nagkikimkim ka ng sama ng loob. Pero huwag mong ituring na parang paninda ang sarili mo. Pero huwag mong hayaang ang presyo nila ang maging batayan ng halaga mo. Kung ganoon, bakit mo rin ako pinaalis kaninang umaga? Dahil minsan ay kinamuhian kita. Ano ba ang nagawa kong mali? Wala kang ginagawang mali ngayon. Ako ang maagang nagpasan sa iyo ng mga kasalanan ng iba. Mga kasalanan ng iba. Natatakot akong kapag nanatili ka sa bahay namin, patuloy mong pipigilan ang nanay mo. At pati ako, pipigilan mo rin. Natatakot akong sa huli, lahat ay kailangang magparaya para sa iyo. Pero ayoko rin namang ipanganak. Patawad. Itinulak din kita palayo ni Heijin ngayon. Maaari ko pa ba kayong tawaging nanay? Xiaoman. Dahan-dahan lang sa pagtawag sa akin. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka. Kung gusto mo akong tawagin, tawagin mo. Kung ayaw mo, ayos lang din. Nanay. Dito tayo magkita. Kailangang dalhin si Xiaoman sa isang ligtas na lugar para makapagpahinga. Ito ang pampublikong telepono ng ligtas na lugar. Sa numerong ito lamang kayo maaaring makipag-ugnayan. Bawal ninyong kunin ang bata ng palihim. Nahanap ni Jiancheng ang lumang pagawaan ng Laryo. Nakipagsagutan siya sa mga tauhan ni Ginoong Yuan. Nasugatan ang binti niya at may nakitang kopya ng isang kasunduan sa katawan niya. Ano ang nakasulat dito? Hindi lang pangalan ni Zhao Xiaoman ang nakasulat sa kasunduan. Nakasulat din ang pangalan ni King He. Bakit isinulat ang pangalan ni King He? Ano ang ibig sabihin ng hiwalay na paglalagay sa ligtas na lugar? Wala silang karapatang ihiwalay ang kahit sino. Iyan ay labag sa batas na pagkontrol sa panganib. Gusto kong makita si Jiancheng. Hindi maaari. Delikado siya ngayon. Maaari mo siyang makita sa harap ng isang kawani. Gusto kong marinig mismo sa kanya kung sino ang nagbigay sa kanya ng kasunduan. King He. Iligtas mo si Papa. Unahin mo munang iligtas ang sarili mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng kasunduan? King He, ipakiusap mo kay Alingkin na tulungan akong humiling ng proteksyon. Talaga bang sasaktan nila ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng kasunduan? Yuan Pisheng. Sino ang kinakatawan niya? Ayon sa kanya, kinakatawan niya ang pondo ng lumang tahanan ng pamilyang Xui. Dati raw nagnenegosyo sa timog ang ama ni Xumei. May iniwan siyang malaking halaga ng pera. Ayon sa habilin, tanging mga inapo na may marka ng gas-supply na buwan. Ang maaaring magmana nito. May ganoong marka sa kaliwang balikat ni Xiaoman. Kaya mula pa sa simula. Hindi mo naman talaga iniligtas ang bata. Nagpalaki ka lang ng susi para makapag-withdraw ng pera. Pinalaki ko siya ng 8 taon. Sa kamay at pagod ng nanay ko. Kailan ka nahanap ni Yuan Pisheng? Pagkatapos ilabas ang abiso ng demolisyon. Sinabi niyang kailangan ko lang makipagtulungan na ipatest ang marka sa katawan ng bata. Bibigyan muna niya ako ng 10,000. Kapag natapos, magiging 100,000. Paano naman niya ako pinaplanong ayusin? Sinabi niyang mahusay kang mag-aral.
Baka makasira ka sa plano. Kaya ipinabantay ka sa akin. Huwag mong pakialaman ang usapin. Ano ang ibig sabihin ng tulungan si Jelly? Hindi ko planong saktan si King He. Ang sinabi lang niya ay tungkol sa mga pananakot. Bakit nagmamadaling isama ni Yuan Pisheng si Xiaoman? Sino ang tagapagpatupad ng mana? Hindi ko kilala ang tagapagpatupad. Ang narinig ko lang ay mula sa kanya. Malapit nang makarating sa bayan ang tunay na tagapagpatupad. Isang babae siya at Li ang apelyido. Gilan, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Gigibain na ang lumang bahay. Mag-aral muli si King He. Kung saan-saan na humihingi ng pera ang pamilya. Huwag mo akong isama sa mga palusot mo. Hindi mo kailangang ibenta ang bata para pambayad sa pag-aaral kong muli. Zhao Jiancheng, nakita mo na ba ang mga dokumento tungkol kay Yuan Pisheng? May kopya rin ng death certificate at testamento ni Xumi. May isa pang litrato. Palihim akong kumuha ng isa. Nasa lumang cellphone. Nasaan ang lumang cellphone? Nasa siwang ng mga ladrilyo sa likod ng kalan sa lumang bahay. Alingkin, kailangang makuha ang cellphone na yon. Pinapunta ko ang tanggapan ng pamamahala upang samahan kayo sa pagkuha ng ebidensya. Katatanggap lang ng tawag ng isang babae ang shelter. Nagpakilalang liyating. Sinabi niyang siya ang tagapagpatupad ng testamento ni Ginoong Xui. Hinihiling niyang makumpirma ang kaligtasan ng bata. Sinabi rin niyang hindi legal na kinatawan si Yuan Pisheng. Nasaan siya? Nakarating na siya sa bayan. Pumunta sa sentro ng pamamagitan pagkalipas ng 10 minuto. Ako si Liating. Ligtas ba ang bata ngayon? Ligtas siya sa ngayon. Pakiabot muna ang inyong mga yi at dokumento. May family trust na nakapangalan kay Ginoong Xu. Ang tanging benepisyaryo ay kailangang may direktang kaugnayang. Dugo at may marka ng gasuklay na buwan sa kaliwang balikat. Bago siya pumanaw, nagsumite si Xumi ng mga tala ng kapanganakan ng bata. Ngunit 8 taon nang nawawala ang bata. Si Yuan Pisheng ay isang tagapamagitan na inupahan ng sangay ng pamilya. Wala siyang kapangyarihang magpatupad. Humingi na kami ng tulong sa pamahalaang panlalawigan. Natuklasan kaninang umaga. Nalihim na nakipagkita si Yuan Pisheng kay Zhao Jiancheng. Kaya agad kaming pumunta sa bayan. Zhao Qing. Kilala mo ako? Nabanggit ka sa liham na iniwan ni Xumei. Ano ang ginagawa ni Xumei kay King He? Nasa kustodya ng mga record ang orihinal ng liham. Kopya lamang ito. Ito ang paliwanag na isinulat ni Xumei para sa tagapagpatupad bago siya pumanaw. Ayon sa liham, kung lumaki ang bata sa pamilya Zhao. Unang tiyaking ligtas sina Higilan at Zhao Qinghe. Naniniwala si Xumi na hindi mapagkakatiwalaan si Zhao Jiancheng. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Zhao Jiancheng. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Zhao Jiancheng. Pero ibinigay pa rin niya sa kanya ang bata. Masyado siyang mabilis na nagkasakit. Wala siyang kasama. Ang alam lang niya may asawa si Zhao Jiancheng. At may anak na babaeng halos kaedad ng bata. Isinulat niya sa liham na si Higilan ay mabait at madaling maawa. At poprotektahan ni Zhao Qinghe ang bata. Nagkamali siya ng pagtaya kay Zhao Jiancheng. Pero hindi siya nagkamali tungkol sa inyo. Marunong pala siyang tumaya. Itinaya niya ang buhay ko laban sa sariling anak niya. Kaya may isa pang probisyon sa liham tungkol sa kabayaran. Personal na naglaan si Xumi ng pondong kabayaran sa pangangalaga. Itinalaga ito sa taong tunay na nag-aalaga sa bata. Ayaw namin ng pera ni Xiaoman. Hindi ito pera ni Xiaoman. Ang halaga ay 300,000. Maaari niyo itong tanggihan. Pero hindi nito naapektuhan ang mga karapatan ng bata. 300,000. Lola. Umupo ka ulit. Ang pera ay huling bilin lamang ni Xumei. Hindi ito pambibili ng damdamin. Gusto mong isama si Xiaoman. Gusto ko siyang protektahan. Hanggang sa makumpleto ang legal na proseso ng pagmamana. Kailangang protektahan ang itinalagang ligtas na lugar. Susuriin ito ng magkasama ng sentro ng pamamagitan at ng bata mismo. Hindi niya kailangang tawagin akong nanay. Hindi rin niya kailangang sumama agad sa akin. Liating, hindi mo pwedeng isama si Xiaoman. Ako ang tunay niyang ama. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa huling habilin ni Zhao Jiancheng at Xumei. Kung gagamitin niyo ang bata para kumita, tuluyan mong mawawala ang karapatang makipagkita sa bata. Pati ang kwalifikasyon sa mga usapin tungkol sa trust. Anak ko siya. At sa mata ng batas, ganoon din. Ang pagiging magkadugo ay hindi lisensya para maningil. Kung hindi dahil sa'yo. Matagal ko nang ipinagkatiwala si Xiaoman kay Ginoong Yuan. Hindi rin sana nagkagulo ng ganito ang pamilya. Sa wakas, umamin ka rin. Itala mo ang sinabi niyang iyan. Hinihiling kong isailalim si Zhao Xiaoman sa mataas na antas ng proteksyon. Maaaring patuloy na makipag-ugnayan ang panig ni Yuan Pisheng. Hindi na dapat maging tagapag-alaga si Zhao Jiancheng. Magsasagawa kami ng pagsusuri. Sino ang nasa likod ni Yuan Pisheng? Isang sangay ng pamilya Xui. Gusto nilang kontrolin ang trust bago maging adulto ang bata. Hindi nila direktang makukuha ang pera.
Kaya ang karapatan sa pag-aalaga at pagladda na lang ang makokontrol nila. Kung ganoon, sasaktan kaya nila si Gilan. Siya ang aktual na nag-alaga sa bata sa loob ng 8 taon. Baka marami siyang alam. Kaya huwag kayong umuwi ngayong gabi. May pansamantalang pahingahan ang sentro ng pamamagitan. Diyan muna kayo manatili ngayong gabi. Elngan. Kung gusto mong mabuhay hanggang sa pagsusulit sa universidad, huwag mong hahayaang makita ni Zhao Xiaoman si Liating. Talagang binabantayan nila ang lugar na ito. Suriin ang mga kamera ng seguridad. Isara ang lahat ng pasukan ng sentro. Abisuhan ang tanggapan ng pangkalahatang kaayusan. Nagpapanik na sila. Bakit? Hindi nila sinasabing huwag nating pakialaman si Xiaoman. Ang gusto nila ay huwag makita ni Xiaoman si Liating. Ibig sabihin, may hawak na dokumentong makapipigil sa kanila si Liating. Ipinaalam ko na palakasin ang pagbabantay sa ligtas na lugar ni Zhao Qinghe. Bukas, kailangan sabay ding isara at bantayan ang paaralan. Mabuti, gamit ang pagsusulit sa universidad, tinatakot nila ako. Ibig sabihin, alam nila kung ano ang kinatatakutan ko. Sasama sa iyo si nanay. Hindi na natin kailangang hulaan kung ano ang gagawin nila. Liliwanagan natin ang lahat ng pasukan at daanan. Qinghe, sinabi mo sa text na may nagbabanta sa kaligtasan mo sa pagsusulit sa universidad. Ano ba talaga ang nangyari? Proteksyon para sa menor de edad sa loob ng pamilya. Nauwi ang kaso sa alitan tungkol sa mana. May nagbabanta sa akin gamit ang pagsusulit para patahimikin ako. Hinihiling kong huwag akong lumabas ng mag-isa sa mga susunod na araw. Hindi ako makikipagkita sa sinumang hindi ko kilala. Simula ngayong araw, magtatala si Zhao Qinghe sa bawat pagpasok at paglabas sa tarangkahan ng paaralan. Kapag may naghahanap sa kanya, ipaalam muna sa akin at sa kanyang ina. Hindi rin papayagang direktang makipag-ugnayan sa kanya ang kanyang ama na si Zhao Jiansheng. Sasali ka pa ba sa diagnostic exam? Sasali. Baka gusto mong magpahinga ng isang araw. Hindi ako magpapahinga. Hindi nila karapat-dapat na mapahinto ako. CJ, habang may pagsusulit, sasagot ka ng mag-isa sa opisina. Pagkatapos ng pagsusulit, dumiretso ka sa opisina. Hihintayin ka ng nanay mo. Sino ang dumating? Isang lalaking apelyido ay Yuan. Sinabi niyang inutusan siya ng iyong ama. Para sunduin ka at dalhin sa sentro ng pamamagitan. Pati pagsisinungaling, tinatamad na siyang pag-isipan. Nasa treatment room pa si Zhao Jiansheng. Wala naman siyang inutusan. Kaya hindi ko siya pinapasok. Nasa labas pa rin siya ng tarangkahan ng paaralan. Elngan. Gusto mo bang malaman kung paano ka namatay sa nakaraang buhay mo? Ano na naman ang pinagsasabi ni Qinghe? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano namang nakaraang buhay? May alam siyang ilang bagay. O baka may nagturo sa kanya na sabihin yon. Ipinaalam ko na sa Child Protection and Mediation Center. Ipaalam mo pero huwag mo siyang hayaang umalis. Naglakas loob pa siyang pumunta sa paaralan. Ibig sabihin, gusto niyang maiparating sa akin ang mensahe. Gusto kong mas marami pa siyang sabihin. Hindi maaari. Masyadong mapanganib. Ma, hindi ako makikipagkita ng mag-isa. May mga gwardiya sa labas ng tarangkahan ng paaralan. May mga guro rin at mga kamera ng seguridad. Habang lalo niya akong tinatakot. Lalo lang niyang inilalantad ang sarili niya. Mag-usap tayo sa tapat ng silid ng mga gwardiya. I-record ang buong pag-uusap. Nandoon din ako. Nandoon ang nanay mo. 3 tanong lang ang itatanong mo. Pagkatapos mong magtanong, umalis ka na. Zhao Qinghe. Mas matatag ang loob mo kaysa sa inaakala ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa harap ng guro at ng mga gwardiya. Tigilan mo ang pagpapanggap na alam mo ang lahat. Una, paano mo nalaman ang tungkol sa nakaraang buhay? Inaamin mo na. Nagtatanong ako, hindi kita pinagtatanong sa akin. May nagsabi sa akin na bago magtanghali ngayon, pipigilan mo ang pag-aampon. Pupunitin mo ang kasunduan. At isasama mo si Zhao Xiaoman. Pero hindi mo yon ginawa. Lumihis ka sa napag-usapan. Ikalawa, sino ang nagsabi sa'yo? Nakita mo na ba siya? Hindi si Liating. Ang taong pinagkatiwalaan ng testamento. Huwag ka ng paligoy-ligoy. Ikatlo, paano ako namatay sa nakaraang buhay? Hindi ba namatay ka dahil kay Zhao Xiaoman? Hinugot lang niya ang tubo. May nagplano ng aksidente sa sasakyan. Anong aksidente sa sasakyan? Anong tubo ang hinugot? Sino ang nagplano nito? Kung gusto mong malaman, papuntahin mo si Zhao Xiaoman para tanggihan si Liating. Isama mo siya rito bago magtanghali bukas. Qinghe, ano ba talaga ang ibig mong sabihin kanina? Ano namang nakaraang buhay? Ano na namang kalokohang hulayan? Ma, bumalik tayo sa opisina. Sasabihin ko sa iyo ang kaya kong sabihin.
Ma, nanaginip ako ng napakahaba. Panaginip. Sa panaginip ko, pinigilan kong ipadala ni Lola si Xiaoman sa iba. Iniligtas ko siya. Pinag-aral ko siya. Tinuring ko siyang tunay kong kapatid. Pagkatapos, lumaki siya. Inagaw niya ang pagkakataon ko. At naging dahilan ng aksidente ko hanggang sa mapunta ako sa kama ng ospital. Hinugot niya ang tubo ng oksiheno ko. Pagkagising ko kahapon, bumalik ako sa araw na isasagawa ang pag-aampon. Akala ko, babala iyon na huwag ko na siyang iligtas muli. Kaya nasabi ko ang masasakit na salita kaninang umaga. Kaya sinabi mong kinamuhian mo siya. Talaga bang sasaktan ka ng batang iyon balang araw? Hindi ko alam. Hindi pa niya iyon ginagawa sa kasalukuyan. Sinabi ni Yuan Pisheng kanina na may nagplano ng aksidente. Ang ginawa lang ni Xiaoman ay ang paghugot ng tubo sa huli. Ibig sabihin, ang nakita ko sa panaginip ko ay maaaring hindi ang buong katotohanan. Hindi ko hinuhusgahan ang panaginip. Pero paano nalaman ni Yuan Pisheng ang mga detalye ng panaginip mo? Mapanganib ang bagay na ito. Baka may hawak siyang impormasyong hindi mo alam. O baka sadyang ginagamit ng isang tao ang mga salitang iyon para pukawin ka. Kaya kailangan itong i-record. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, anak? Baka isipin mong nababaliw na ako. Tanga ba si nanay, ayaw na ba kita? Sa susunod, sabihin mo muna kay nanay ang ganitong bagay. Kahit hindi maintindihan ni nanay. Sasamahan kitang maghanap ng makaunawa sa'yo. May makakasama ka ring maghanap ng taong makaunawa sa'yo. Sa formal na dokumento, direktang sipi lamang ni Yuan Pisheng ang nakasulat. Sinabi niyang lumihis si King He sa itinakdang landas. Sinabi niyang ibang tao ang nagplano ng aksidente sa sasakyan. Inutusan niyang tanggihan ni Zhao Xiaoman si Liating. Ang nilalaman ng panaginip ay hindi muna isinama sa formal na salaysay ng mga pangyayari. Nakuha na namin ang recording ni Guru Sun. Peke ang plaka ng sasakyan. Na-recover din ang lumang cellphone ni Zhao Jiancheng. May na-recover na isang larawan at dalawang recording ng pag-uusap. Ang una ay pag-uusap ni Yuan Pisheng at Zhao Jiancheng tungkol sa presyo. Binanggit sa ikalawa si King He. Sinabi niyang huwag hayaang gumawa ng masama ang panganay na anak. Noong nakaraang ikot, siya ang naging hindi inaasahang sali. Noong nakaraang ikot, sinabi rin niyang unahin munang ayusin ang usapin kay ate. Saka asikasuhin ang tagapagpatupad ng testamento. Tinanong ni Zhao Jiancheng kung may mamamatay. Sabi ni Yuan Pisheng, may nangyari na noong nakaraan pero walang nakatuklas. Ayon kay Liating, umupa noon si Ginoong Xue noong mga huling taon niya ng isang konsultant sa kapalaran na nagngangalang Bai Cheng-an. Mula nang makilala ni Bai Cheng-an, palagi na niyang sinasabing ligtas ang lahat. Nakadepende raw ang swerte ng pamilyang Xue sa isang batang may marka ng gasuklay upang mailigtas ang kanilang kapalaran. Maaaring inutusan siya ni Bai Cheng-an. Nakilala na ba ako ni Bai Cheng-an? Wala pa kaming nakatalang ganoon. Pero nakita niya ang buod ng liham ni Xue. Posible ring inimbestigahan niya ang pamilya Zhao. Sino man ang nakahukay nito? May 40 minuto pa bago ang pagsusulit ni King He mamayang hapon. Kaya mo pa bang kumuha ng pagsusulit? Kaya ko. Nasa labas si nanay. Guru Sun, may isang matandang babae sa labas ng tarangkahan ng paaralan. Sinasabi niyang siya ang lola ni Zhao King He. May dala siyang telang bag. At may katabi siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong kamiseta. May iniikid na kwintas na yari sa kahoy sa kamay niya. Maaaring siya si Bai Cheng-an. Ginoong Zhang, huwag mong hayaang lumapit sa tarangkahan ang lalaking nakaabong kamiseta. Tanungin ang pangalan niya at kunan ng larawan ang kanyang pagkakakilanlan. Huwag mo siyang kausapin ng mag-isa. May ipinadalang mga gamit sa pagsusulit ang lola ni King He para sa'yo. Bumaba ka at kunin mo. Kanina lang ay nakikiusap siya sa'yo na iligtas si Zhao Jiancheng. Ngayon naman, nagdadala ng mga gamit. Hindi mga gamit ang nasa bag. Pangalan at card ng pagkakakilanlan. Bai Cheng-an. Maaari kong ipakita sa iyo ang aking pagkakakilanlan. Pero hindi ako narito para manggulo. Ano ang kailangan mo sa estudyante? Hindi estudyante ang pakay ko. Ang pakay ko ay isang taong tumalikod sa dating landas. Guro, hayaan niyo siyang matapos magsalita. Huwag mong tanggapin ang bag niya. Ano ito? Bai Cheng-an, magdala ka ng isang damit pang ospital. Ano ang gustong patunayan ng paaralan? Na masyado kang maagang bumalik at napakalayo ng paglihis mo. Noong nakaraang ikot, iniligtas mo ang batang may marka ng gasuklay. Pero winasak mo ang kanyang buhay. At winasak mo rin ang buhay mo. Sa ikot na ito, muli mo siyang iniligtas sa ikalawang pagkakataon. Tinatawag mong kapalaran ang pagbebenta ng mga bata. Kailangan munang itakwil ang batang may marka ng gasuklay. Bago siya ampunin ng isang marangal na tao. Hindi siya dapat magkaroon ng napakalaking utang na loob sa pamilya Zhao. Lalo nang hindi sa'yo.
Nananalakot ka ng mga estudyante gamit ang feudal na pamahiin. Alam mo bang paaralan ito? Nagtuturo ang guro ng aralin, hindi ng buhay at kamatayan. Tinuturuan ko ang mga estudyante kung huwag magpalinlang at magpahatak sa mga manloloko. Sino ang nagplano ng aksidente noong nakaraang ikot? Dapat putulin niya ang utang na loob mo sa kanya. Upang mapasa kamay niya ang sarili niyang kayamanan. May ibang gumawa ng maruming trabaho para sa kanya. Sino? Dalhin mo rito ang batang may marka ng buwan. Sinasabi ko sa'yo. Managinip ka. Nasa ligtas na pangangalaga na ngayon si Xiaoman. Walang sinumang gagamit sa kanya para makipagtawaran. Higilan, dapat mo siyang alagaan hanggang sa maglabing-6 na taong gulang siya. Kamumuhian ka niya dahil sa kahinaan mo. Kamumuhian ka niya dahil mahirap ka at hinadlangan mo siya. Ngayon ka lang naawa sa kanya. Kahit kailan, hindi ka pa rin niya kikilalanin. Huwag kang mang-udyok. Siya ang magpapasya kung kikilalanin ka niya, hindi ikaw. Natakot kang tama ang sinabi ko. Natatakot akong kulang pa ang ebidensya. Magpatuloy ka. Nai-record na ang lahat ng sinabi mo kanina. Naka-record lahat at nakadarin na sa ulap. Ginoong Bai, umalis na tayo. Umalis ka. Wala ka nang pakialam sa buhay ng anak mo. Ginagamit niya si Jiancheng para takutin ka. Wala akong magawa, King He. Sabi ni Ginoong Bai, makukulong si Jiancheng at mapuputulan ng mga binti. Kailangan mo lang kumbinsihin si Xiaoman na tanggihan si Liating. Kailangan mong ipatanggi kay Xiaoman si Liating. Makakalabas si Jiancheng, Nay. Nagpadala siya ng mensahe. May kaugnayan daw sa 10,000 yuan ang buhay ko. Ngayon, gusto mong ipagtanggol ko siya. Balang araw, mapupunta rin ang anak na babae sa ibang pamilya. Matandang Zhang, tumawag ka sa pulis. May kinalaman ang taong ito sa pagbabanta sa isang estudyante. Panghihimasok sa proteksyon ng isang menor de edad. Pagdadala ng mapanganib na bagay sa paaralan. Pagdadala ng mapanganib na bagay sa paaralan. Bago magtanghali bukas, si Zhao Qinghe. Kapag nakita ng batang may marka ng buwan si Liating, ang paraan ng pagkamatay niya sa nakaraang buhay ay mangyayari naman kay Higilan. Nai-record din ang sinabi mong iyan, Bai Cheng'an. Record mo, hindi ako natatakot. Ang mga manloloko lang ang takot mahayag ang lahat. Matapang ka lang magsalita ngayon. Dahil wala pang nagsisiyasat sa pera mo. Nagbigay si Yuan Pisheng kay Zhao Jiancheng ng 10,000 yuan bilang paunang bayad. Gustong dagdagan ni Chen Xiaoyi ng 150,000 yuan. Gustong dagdagan ni Chen Xiaoyi ng 150,000 yuan. Gustong kontrolin ng kumpanya ng pamilya Xu ang trust fund, hindi ba? Ilang porsyento ang napupunta sa'yo? Binalaan ako ni Bai Cheng'an na sasaktan niya ang nanay ko ngayong gabi. Nasa record ang kuha ng kamera sa paaralan. Pakisrinaw ang sentro ng pamamagitan at ang ligtas na tirahan. Humihiling ako ng pansamantalang proteksyon. Hindi ito kapalaran. May taong nagplano ng lahat ng ito. Posibleng hindi peking gamit ang agimat na yon. 5 taon na ang nakalipas ng tulungan ng pamilya Xu ang isang pribadong ospital para sa rehabilitasyon. Doon nagtrabaho si Bai Cheng'an bilang tagapayo sa psikolohiya. Ano ang ibig mong sabihin? Halimbawa, matapos siyang magsadya ng isang aksidente. Gamit ang pangalan ng kamag-anak o tagapag-alaga, kinokontrol niya ang mga pagbisita. Inaayos niya ang voluntaryong paglipat sa ibang ospital. Sa madaling salita, inilalagay kanya sa hiwalay na pangangalaga. Pagdating niya sa ligtas na tirahan, hinarang din ang isang hanay ng maitim na butil na kahoy. Sabi nila, anting-anting ito ng pamilya Xu. Hindi maaaring mapunta sa kanya ang mga butil na yon. Nang makita mo ang mga butil kanina, biglang nagbago ang kulay ng mukha mo. Sa panaginip, habang inaalis ni Xiaoman ang tubo ng oxygen ko. Suot niya sa pulsuhan ang mga butil na ganoon. Ipagbibigay alam ko kay Ate Xu. Anumang butil na kahoy, papel na may anting-anting o agimat, ay hindi dapat makapasok sa ligtas na tirahan. Kailangan ding ipaliwanag sa bata kung bakit. Hindi pwedeng basta na lang sabihing bawal. May nakita akong isang transaksyon. 2 araw na ang nakalipas, nakatanggap si Yuan Pisheng ng 200,000 yuan mula sa kumpanya ng pamilya Xu. Nakasaad sa tala, bayad para sa serbisyo ng pagkonsulta. Noong araw ding iyon, nag-withdraw siya ng 100,000 yuan. 10,000 yuan para kay Zhao Jiancheng. Ang natira ay posibleng napunta kay Bai Cheng'an at sa iba pa. Sabi nila, iniwan ito sa akin ng lolo ko. Hindi ito iniwan sa'yo ng lolo mo. May nagpadala nito na nagpapanggap bilang siya. Ate, nakakita ka na ba nito? May nakita na akong kahalintulad. Hindi ba ito malas? May taong gustong gamitin iyon para takutin at kontrolin ka. Wala sa habilin ng lolo mo. Ni anumang sinasabi tungkol sa kahoy na butil o ritual na pampahaba ng buhay. Tanging pondong pang edukasyon at panggagamot. At mga kaayusan sa mana kapag nasa hustong gulang na. Kung ganoon, bakit sinabi ni Ginoong Bai na kailangan kong magparaya para mabuhay? May nakaalam na may hukay sa daan. Kaya itinulak kanya roon ng mas maaga. At saka, hindi naman totoong itinakda sa kapalaran mong mamalasin. Hindi yon tamang panghuhula, isa yung patibong. Kaya namatay si ate sa panaginip. Hindi dahil natalo ka ng kapalaran ko. Hindi.
Kung ganoon, paano ang tubo? Xiaoman, paano mo nalaman ang tungkol sa tubo? Kagabi. Nanaginip ako habang inaayos ang mga gamit. Sa panaginip malaki na ako. May nagsuot sa akin ng kahoy na butil. At sinabing habang buhay si ate. Habang buhay akong may utang sa kanya. Pagkatapos, nakatayo ako sa tabi ng kama at hinugot ang tubo. Xiaoman. Napakasama ko sa panaginip ni ate. Pagkagising ko, nagsuka ako. Ayokong maging ganoon. Ngayong sinabi mo na sa amin. Iba na ang lahat. Pero natatakot akong baka maging masama pa rin ako paglaki. Kung ganoon, simula ngayong araw. Huwag mong hayaang si Bai Cheng'an ang magsalita para sa'yo. Kung natatakot ka, sabihin mo. Kung galit ka, sabihin mo rin. Kung pera ang gusto mo. Kung gusto mo ang iyong nanay. O kung gusto mo ng bagong tahanan. Sabihin mo lahat. Huwag mong kimkimin hanggang sa huli. Huwag kang maniwala sa isang manloloko pagdating sa kung sino ang dapat mong kamuhian. Maaari mo rin akong tanggihan, Xiaoman. Hindi kita ipamimigay sa iba dahil lang tinanggihan mo ako. Hindi ka talaga nandito para kunin ang pera ko. Hindi ko maaaring galawin ang prinsipal ng iyong trust fund. Maaari ko lamang itong gamitin para sa iyo ayon sa habilin at mga tuntunin ng pangangasiwa. Para sa edukasyon, pagpapagamot, kaligtasan, at pang-araw-araw na gastusin. Bawat bayad ay sasailalim sa pagsusuri. Bago ka maging nasa hustong gulang. Hindi rin kita papipirmahin para talikuran o ilipat ang mga karapatang iyon. Kung ganoon, bakit mo ako tinutulungan? Dahil iniligtas ako ng lolo mo. At dahil nakiusap sa akin si Xumei bago siya mamatay. At dahil din. Ngayong nakaupo ka rito, hindi pera ang nakataya kundi isang bata. Gusto kong mag-aral. Maaari. Ayokong magpalit ng pangalan. Maaari. Maaari mo ring gamitin muli ang pangalang ibinigay sa iyo ni Xumei. Gusto kong paminsan-minsang makita ang nanay ko. Pero ayokong bumalik sa pamilya Zhao. Maaari kang dumaan sa wastong proseso ayon sa sinabi ni Tita Xu. Gusto ko ring makita si ate. Maaari pero may mga pagsusulit ako. Hindi pwedeng basta na lang pumunta kung kailan mo gusto. Hindi ko hahayaang maapektuhan ang pagsusulit mo sa kolehiyo. Tandaan mo ito. Si Zhao Xiaoman mismo ay nagpahayag ng kanyang kagustuhan. Naunawaan na ang planong proteksyon ni Liating. Hindi tatanggap ng anumang pakikipag-ugnayan mula kina Bai Cheng'an at Yuan Peisheng. Ni kina Zhao Jiancheng at Chen Xiaoyi. Nais niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na isasaayos ng mga kawani. Magkikita sina Higilan at Zhao Qinghe. Nakumpirma. Ako ang ama niya. Bakit hindi niyo ako hinahayaang makita siya? Zhao Jiancheng, sinabi lang niya na ayaw kanyang makita. Sino ka ba para makialam? Bakit mo pinakikialaman ang anak kong babae? Ako ang saksi sa mismong pangyayari. Saksi rin ako sa pagbabayad mo ng 10,000 deposito. At saksi rin ako sa pagbabanta mo sa kaligtasan ng sarili mong anak. Qinghe, nagsalita na si Ginoong Bai. Hindi ninyo kayang labanan ang kapalaran. Ngayon, hindi na ninyo kayang labanan kahit ang isang tao. Ilabas mo si Xiaoxu. Ate Xu, hindi ko siya nakikita. Mabuti naman. Ate, hindi naman ako lumabas kanina. Tama ang ginawa mo. Mas gumanda ba ito ng kaunti? Nahanap na ni Ginoong Bai. Opisina ng pondo ng lumang bahay ng pamilyang Xue. Sinisira niya ang mga ebidensya. Hinarakan siya ng mga tauhan ni Ginang Li. Pero hinihingi niyang makausap sina Qinghe at Xiaoxu. Kung hindi, wala siyang sasabihin. Hindi ako makikipagkita. Pwede tayong mag-video call. Kumonekta tayo sa video. Naririto ang lahat ng panig. Nai-record ang audio at video. Hindi niya makikita ang mga tao. Ang makikita lang niya ay ang kuha ng silid ng pagpupulong. Pwede. Ate, kailangan ko rin bang narito? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, umupo ka sa tabi ni Ate Xu. Hindi mo kailangang magsalita. Kailangan mo lang makitang mabuti ang lahat. Hindi siya Diyos. Maaari siyang mapigilan. May record siya. Tatanungin siya. Gusto kong makita siyang matakot. Narito ang babaeng may hugis buwan at ang babaeng pabago-bago. Hindi nakapagtataka kung bakit naging ganito kagulo ang lahat. Huwag kang magdasal-dasal, Ginoong Bai. Sabihin mo kung sino ang nag-ayos ng aksidente. Noong nakaraan, hindi ka dapat nakaligtas hanggang ospital. May malay ka pa pagkatapos ng aksidente. Si Zhao Jiancheng ang lumagda sa pahintulot sa paglilipat ng ospital. Si Yuan Peisheng ang nag-ayos ng ospital para sa rehabilitasyon. Pagkalipas ng ilang taon, si Zhao Xiaoman ang bumunot ng tubo ng oksiheno. Sino ang nag-ayos ng aksidente? Ang kanang kamay ni Liating na si Cheng Yuan. Impossible. Noong nakaraan, huli ka nang nakahanap sa babaeng may hugis buwan. Pinalaki na siya ng pamilyang Zhao na parang walang silbi. Itinali ni Qinghe ang sarili niya sa pagkakautang na loob. Ayon kay Cheng Yuan, kailangan lang ilayo si Qinghe. Sa kalang lubos na papanig sa iyo ang babaeng may hugis buwan. Nasaan na yon si Cheng Yuan?
Hindi siya makontak mula kaninang umaga. May tauhan din ni Ginoong Bai sa tabi mo. Hindi siya tauhan ko. Tauhan siya ng isang nagngangalang Qian. Kasali rin ba si Cheng Yuan sa pagkakataong ito? Ibinigay niya kay Yuan Peixing ang impormasyon tungkol sa paaralan mo. Naghanda rin siya ng damit ng pasyente. Pero hindi niya inasahang idadamay mo ang paaralan. Itala, sina Cheng Yuan at ang kanang kamay ni Liating. Pinaghihinalaang naglabas ng impormasyon tungkol sa isang menor de edad. At nagbanta sa isang estudyante. Agad na suspindihin ang lahat ng otoridad ni Cheng Yuan. Abisuhan ang pangkat ng mga abogado at ang lokal na himpilan ng pulisya. Ginoong Bai, hindi mo rin ba sinabi sa akin noong nakaraan? Habang buhay si ate, hindi ko makukuha ang pera. Xiao Man, tinutulungan kita. Ipinanganak kang babaeng may hugis buwan. Ang ibang tao, pabigat lang sa'yo. Ikaw ang nagpabago sa akin. Niloko mo ako, ikaw ang gumawa sa akin na masama. Sinasabi mo pang kapalaran ko raw iyon. Kung wala ako, mamamatay ka sa pagkaladkad ng pamilya Zhao. Kung wala ka, hindi ko sana binunot ang tubo ni ate. Napanaginipan ko iyon. Ibinigay mo sa akin ang rosaryo. Sinabi mong kapag pumanaw si ate, mapuputol na ang utang kong loob sa kanya. Sinabi mo ring hindi ako sisisihin ni Nanay He. Dahil mahina siya. Ipagpatuloy mo. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Hindi na ako naniniwala. Kung may utang ako kanino man, ako mismo ang magbabayad. Huwag mo akong paunahan sa pag-aayos ng buhay ko. Nai-record at nai-video ang lahat ng sinabi ni Ginoong Bai Cheng An kanina. Ha? Akala mo panalo ka na dahil dyan? Hindi ito tungkol sa panalo. Sinimulan mo na ang proseso. Hindi kayang pigilan ni Liu Cheng ang kapalaran. Kung ganoon, bakit mo sinira ang mga ebidensya? Sabi ng manggagaway, utos daw iyon ng langit. Ang kriminal lang ang nagsusunog ng papel para burahin ang bakas. Kahit mabago ninyo ang isang yugto, may susunod pa. At sa susunod na yugto, may makakaalala pa ring buksan ang ilaw. Aha! Mula ngayon, walang kikilos ng mag-isa. Ipagpapatuloy ang programa ng proteksyon kay Zhao Xiaoman. Ipagpapatuloy ang pamamagitan para sa diborsyo ni Higilan. Ipagpapatuloy ang mga hakbang para sa kaligtasan ni Zhao Qinghe sa pagsusulit sa kolehiyo. Ang linyang ito tungkol kay Bai Chengyun ay ibibigay sa magkasanib na investigasyon. Siya sa atin muna ni Cheng Yuan ang lahat. Hindi pwedeng sumama sa iyo si Xiaoman. Sang-ayon akong manatili siya sa ligtas na tirahan. Ako ang sasagot sa gastos at magbibigay ng mga dokumento. Hindi ko siya susunduin. Makakapag-aral pa ba ako? Kung ganoon, mag-aral din ako. Lahat tayo mag-aral. Walang dapat magpahila sa kanila. Plano niyang palabasing may sakit sa pag-iisip si Qinghe bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Gagamit siya ng medical na record, oxygen mask at sa nakaraang yugto, ginamit ang mga bubog para guluhin si Qinghe. Pagkatapos, pipirma si Zhao Jiancheng bilang ama niya. At ipadadala siya sa isang pasilidad para sa pagpapagaling. Talagang balak niyang saktan si Qinghe. Hindi lang ako. Nay. Nasa mapa ang ligtas na tirahan ni Xiaoman. Nakalagay ang lahat sa mapa. Cheng Yuan, nakita ko na yon. Hindi nitong nakaraang 2 araw. 10 taon na ang nakalipas. Tiyak na oras, lugar at pangyayari. Hindi pa nagtatagal mula nang maiuwi si Xiaoman sa pamilyang Zhao. May isang binatang apelyidong Cheng na pumunta sa akin. Sinabi niyang may mag-imbestiga sa batang iniwan ni Xumei. Sinabihan niya akong huwag ipaampon ang bata. Binigyan niya ako ng 2,000 piso. Sabi niya, magbibigay pa siya taon-taon ng kaunting panggastos. Tumanggap ka ng pera. Sinabi niya iyon noong unang 2 taon. Pero kalaunan, naputol ang padala. Kaya hindi pala walang nag-aalaga kay Xiaoman sa mga taong iyon. Ang pera ay napunta sa iyo at nilustay mo. Ano ang ipinagawa sa iyo ni Cheng Yuan? Panatilihin si Xiaoman sa pamilyang Zhao. Huwag ilipat ang rehistro ng kanyang tirahan. Huwag ipaalam sa iba ang kanyang birthmark. Sabi niya, may darating kapag 15 o 16 na ang bata. Naiintindihan mo ang pera, pero hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Isusulat ko, Cheng Yuan, Yuan Pixing, Bai Cheng An. Sino ang nagbigay ng pera, sino ang naghatid ng mensahe, at sino ang nagpirma sa akin? Isulat mo ang lahat. Humingi kayo ng tawad, kayong lahat. Palagi ninyong ipinapasa sa iba ang kalokohang kayo ang may gawa. Hindi ko kukunin si Xiaoman, pero alagaan ko siya. Pero hindi ko sasagutin ang atraso ng pamilya Xui. Zhao Jiancheng, makikipagdiborsyo ako. Pero hindi ako mamamagitan para sa kanya. Qinghe, poprotektahan kita. Kahit sino pa sila, hindi ko sila papayagan. Naiintindihan ko, sa mga susunod na usaping may kinalaman sa inyong mag-ina, sina Aling Qin at Aling Su lang ang kakausapin ko. Huwag kayong makikialam ng palihim. Dito muna tayo magtatapos ngayong araw. Isusulong ang 3 linya ng aksyon. Ang Child Protection Unit ang magpoprotekta kay Zhao Xiaoman. Ang Mediation Center ang aasikaso sa diborsyo ni Higilan. Titiyakin ng paaralan ang kaligtasan ni Zhao Qinghe sa pagsusulit. Sina Bai Cheng An, Yuan Pixing, at Cheng Yuan ay sasailalim sa magkasanib na investigasyon. Ginawa ko yon para kay Jiancheng. Para sa kanya, kaya mong ipahamak si Qinghe. Kaya mong ibenta si Xiaoman. Kaya mo rin akong lokohin.
Kung gayon, bakit hindi ako pwedeng lumayo sa inyo para maprotektahan si Kinghe? Paano na ako kapag matanda na ako at walang mag-aalaga sa akin? Hanapin mo ang anak mong lalaki. Hanapin mo ang ina ng anak niyang isinilang sa labas ng kasal. Huwag mo akong hanapin. Gilan. Hindi pwedeng ganito ang pagiging walang puso mo. Nay, sabi mo nagre-record ka, di ba? Kung makabantay ka sa akin, parang magnanakaw ako. Tinulungan mong dalhan ng damit pampasyente si Ginoong Bai. At itinago mo ang perang kay Yuan Pisheng. Hindi ka takatakang mag-ingat ako sa'yo. Pumasok ka na. Ngayong araw, nakipagtulungan si Jiancheng at nagsumite ng salaysay. Mas kumpleto na ang tala ng usapin sa paghahati ng ari-arian sa diborsyo. Ipagpatuloy mo lang ang mga hinihiling mo sa demanda. Sige, pumasok ka na sa paaralan. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Kaya mo bang mag-isa? Kung hindi, tawagan mo si Aling Qin. Tutulungan kanyang asikasuhin ang bayad at mga proseso. Mag-focus ka sa pagsusulit mo. CJ. Kinghe, tingnan mo ulit ang mga gamit mo bago pumasok sa silid ng pagsusulit. 3 bagay ang kailangang isa-isang isulat ngayong araw. Sabi ni Nanay He, dapat laging dumaan sa tamang landas kapag nakikitungo sa iba. Sabi ni Ate, hindi ako bagay na nabibili ng pera. Sabi ni Tita Lee, ang pera ang sasagot sa lahat para lumaki ako. Hindi ako sumama kay Papa ngayon. Napakahalaga ng bagay na ito. Pwede bang makita ito ni Ate? Sa susunod na pagbisita na lang. Ikaw na ang pwedeng magpasya. Ayon kay Ginoong Bai. Habang buhay si Ate, may utang ako sa kanya. Hindi ko gagamitin ang buhay ni Ate para ipambayad. 2. Natanggap ko na ang mga litrato. Sumang-ayon si Jiancheng sa direksyon ng pag-areglo sa diborsyo. Kumusta ang naging resulta? Hihintayin muna ang pagtatasa sa mga ari-arian at relokasyon bago hatiin ang mga ito. Para sa pansamantalang upa, ilipat muna ang bayad sa account ko. Para sa sustento ng anak niya sa labas. Hiwalay na ililista sa usapin ang pananagutan niya. Bakit bigla siyang pumayag? Takot makulong at gusto niyang magmukhang nakikipagtulungan. Hindi dahil bigla siyang nagkaroon ng konsensya. Hindi na niya kayang pagtakpan ang mga kwenta. Mabuti at narito kayong lahat. Nagsalaysay na si Cheng Yuan. Ang nakaraang aksidente sa sasakyan ay bahagi ng planong inayos ni Bai Cheng-an. Si Yuan Pisheng ang naghanap ng driver. Siya ang namahala sa ospital at nagkontrol sa mga pagbisita. Pumayag si Zhao Jiangwo na ilipat sa ibang ospital. Pero hindi siya direktang nasangkot sa aksidente. Nang nasa hustong gulang na si Zhao Xiaoxue, bago siya sumailalim sa operasyon. 3 beses siyang nakita ni Bai Cheng-an. Paano naman ang pagkakataong ito? Plano nilang magsanhi ng banggaan isang gabi bago ang pambansang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Ang ruta ay ang daang tinatahak ni Kinghe mula sa paaralan pauwi sa lumang bahay. Mabuti na lang at hindi kayo umuwi sa lumang bahay. Nagulat din ang paaralan tungkol sa panganib. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakalusot. May tala na ang mga pumirma at tumanggap ng pera. May tala na rin ang mga taong may dalang kutsilyo. May tala silang lahat. Naaprubahan na rin ang plano para protektahan si Zhao Xiaoxue. Ililipat siya sa isang boarding school sa lungsod. Si Liating ang mamamahala sa pangangasiwa ng trust fund. Panatilihin ni Ate Xu ang mga regular na follow-up na pagbisita. Maaaring mag-apply si Higilan para sa regular na pagbisita. Kinghe, kung nais mo. Maaari ka ring isama sa listahan ng mga kamag-anak na maaaring sumuporta. Pwede ko bang pagpasiyahan iyon sa hinaharap? Pwede. Kung ganoon, sa ibang araw na lang. Sige, sa ibang araw. Dahan-dahan, Xiaoxue. Ate, para sa'yo ito. At gusto kong gamitin ang pangalang Zhao Xiaoxue. Iyan ang pangalang ibinigay sa akin ni Xumei. Ate, Zhao Xiaoxue na ang pangalan ko ngayon. Hindi ko nakita si Papa. Hindi ko dala ang rosaryo. Hindi ko ginagamit ang apelyidong Bai, Ginoong Bai. Gusto kong mag-aral. Hindi ko gagamitin ang buhay mo para ipambayad sa pera ko. Hindi ko pa ito kayang isulat ng maayos. Matututunan ko ring isulat ito ng maayos. Sapat ng maayos ang isang ito. Pero hindi mo isinulat ang mga ito para ipasa sa akin bilang takdang aralin. Isinulat mo ito para maitala mo sa sarili mo. Ganoon din ang sabi ni Ate Xu. Kumain ka na ba ngayon? Kumain ako ng 2 mangkok. Paano naman ang pagtulog? 3 beses akong nagising kagabi. Sabi ni Ate Xu, gagaling din ito ng paunti-unti. Nay, 7 beses mo siyang tinanggihan ngayon. Hindi ako ang nagsabi niyan. Narinig iyon ng buong pasilyo. Mag-aral ka muna ng mabuti bago magsalita. Pagkatapos, saka ka magsalita ng malakas. CJ. Oras na ng pagbisita.
Babalik na si Xiaoxu sa shelter. Ate, may pagsusulit ka ba bukas? Huwag mo na akong alalahanin. Nasa lugar akong may ilaw. Sabi mo, buksan ko ang ilaw. Tandaan mo, ha? Kaya huwag kang pumunta sa madidilim na lugar. Sa huli, pwede pa itong dagdagan ng kaunti. Paano ito dadagdagan? Naiintindihan ko na. At lumabas na rin ang kabuang marka mo sa pagsusulit. Ang kabuang marka sa pagsusulit. Ikasyam sa buong baitang. Ikasyam sa ikasyam na mataas na paaralan ng county. Tama. Medyo maraming binawas sa marka ng sanaysay sa wika. Matatag ang marka sa matematika. Malapit na ring makabawi sa Ingles. Kinghe, narinig mo ba? Ikasyam siya. Narinig ko. Anak, ipagluluto kita ng itlog mamayang gabi. Bawal gumamit ng dikuryenteng kaldero ng palihim sa dormitoryo ng mga guro. Aba, Gilan. Ngayon, pati pagbati mo parang lumalabag na sa patakaran. Hahaha. Kung ganoon, bumili ka na lang ng psaa at itlog. CJ. Inamin dan Yuan Peisheng ang lahat. Para malusutan ang mga Li, may ibang plano ang sangay ng pamilya Xue. Una nilang gustong kontrolin si Zhao Xiaoxu. Pagkatapos, gagamitin nila ang katayuan ni Zhao Jiancheng bilang tunay na ama para humiling ng tulong sa pangangalaga. Si Bai Cheng-an ang namahala sa unang yugto. Ipinakalat niya ang maling kwento para maimpluwensyahan ang mahahalagang tao. Si Chen Yuan naman ang naglabas ng impormasyon mula sa tabi ni Liating. Si Zhao Jiancheng ang humawak sa bata at sumupil sa iyo. Kung ganoon, ano ba talaga ang unang yugto? Wala silang totoong ebidensya ng muling pagsilang. May hawak si Bai Cheng-an na mga kaugnay na materyal mula sa unang yugto. Mga tala ng panaginip ng mga sangkot at mga rekord ng psikolohikal na pagmamanipula. Mga tala ng panaginip. Matapos ang aksidente sa sasakyan sa unang yugto at ang pagkamatay ni Zhao Qinghe. Sa proseso ng pagmamana ni Zhao Xiaoxu, ilang ulit siyang sumailalim sa pagsusuring pangkaisipan. Nakipag-ugnayan sa kanya si Bai Cheng-an sa ngalan ng paggabay ayon sa kapalaran. Itinala niya ang mga kwento nito tungkol sa pagkakasala, sama ng loob at panghihinayang sa aksidenteng ikinamatay ng ate niya. Sa pagkakataong ito, matapos makuha ni Bai Cheng-an ang impormasyon tungkol sa pamilya Zhao sa pamamagitan ni Chen Yuan. Ginamit niya ang lahat ng iyon para takutin kayo. Kaya hindi niya alam ang kapalaran. Alam niya kung ano ang sinabi ni Xiaoxu noong unang yugto. Tama, tungkol naman sa kung bakit nananaginip si Qinghe. Sa ngayon, hindi pa yon maipaliwanag ng mga pamamaraang siyentipiko. Pero ang mga krimen ni Bai Cheng-an ay hindi kailangang umasa sa paliwanag na yon para mapatunayan. Kailangan lamang natin ng sapat na ebidensya para mapanagot siya. Tama na. Bukod pa rito, may mga iligal na pagpapagamot sa rehabilitation hospital na yon. Kabilang ang paghihigpit sa komunikasyon at pamimeke ng mga pagsusuri. Iniimbestigahan na yon. Ang rutang pinagdaraanan mo sa panaginip at ang ruta nila ay halos eksaktong tumugma sa planong inihanda nila sa pagkakataong ito. Kaunti na lang. Sa pagkakataong ito, hindi ko sila hinayaang makapirma sa kasunduan. Sa huli, natagpuan ni Xumi si Yuan Xin pagsapit ng hating gabi. Isinulat niya na kung gagamitin ni Zhao Jiancheng ang bata para magkamal ng yaman. Huwag ibalik ng tagapagpatupad ang bata sa pamilya Zhao. Kung inalagaan ni Higilan at Zhao Qinghe ang bata, unahin silang protektahan upang hindi madamay sa mga ginagawa ni Zhao Jiancheng. May isa pa. Aling pangungusap. Napahamak si Qinghe dahil sa pagprotekta kay Xiaoxu. Sabihin mo sa kanya, hindi mo kailangang maging pangalawang ako. Alam ba niyang matindi ang sinapit niya dahil kay Jiancheng? Alam man lang niyang hindi na niya dapat hayaang madamay ang isa pang batang babae. At ikaw? Akala mo ba talaga bumalik ka lang para maghiganti?
Hindi. Kung gayon, ano? Bumalik ako para baguhin ang salaysay. Sa nakaraang buhay, lahat ng kasamaan ay ipinasa kay Xiaoman at pinaratang na siya ang sumira sa buhay ko. Lahat ng kasamaan ay isinulat na ginawa niya. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong ang bawat isa ay lalagda sa sariling pananagutan. Naiintindihan na ni nanay ang ibig kong sabihin. Kung sino ang gumawa, siya ang umamin. May dumating na tao mula sa bayan ng Qinghe. Pagkatapos mong kumuha ng pagsusulit ngayong umaga, saka ka pumunta sa sentro ng pamamagitan para magbigay ng karagdagang salaysay. Kumusta naman si Xiaoxu? Pipirma siya ngayon sa formal na kasunduan sa pangangalaga. Siya mismo ang pumiling gamitin muli ang pangalang Xiaoxu. Mabuti naman. Kaya mo bang kunin ang pagsusulit sa paksang ito? Kaya ko. Huwag kang magmadali. Sigurado ka bang gusto mong gamitin muli ang pangalang ito? Ito ang pangalang ibinigay sa akin ni Xumei. Ito ang pangalang ibinigay niya sa akin. Naaalala ko rin ang pangalang ibinigay sa akin ng pamilya Zhao. Pero ito muna ang gusto kong gamitin. Maaaring ilagay sa mga papeles ang dati mong pangalan bilang dating pangalan. Hindi nito maaapektuhan ang pag-aaral o ang pangangalaga sa iyo. Anak, masasanay ka kaya? Kapag mali ang tawag ko sa iyo, paalalahanan mo ako. Ipinahayag ni Xiaoxu na hindi muna siya babalik sa pamilya Zhao. Hindi niya tatanggapin ang anumang pakikipag-ugnayan mula kina Jiancheng at Lola Zhao. Ni Chen Xiaoyi, Yuan Pisheng, Bei Cheng'an, at Chen Yuan. Tinatanggap niya si Liating bilang tagapagsagawa ng habilin upang magbigay ng suporta sa edukasyon, pagpapagamot at kaligtasan. Ngunit sa ngayon ay hindi muna magtatatag ng pribadong relasyon sa pag-aampon. Kinikilala mo bang patuloy kang tatanggap ng pansamantalang pangangalaga mula sa sentro? Kinikilala ko. Lagda. Pangit ang sulat kamay ko. Mas gaganda rin yan kapag mas madalas kang magsulat. Ito ang account ni Xumei. Ito ang mungkahing ilagay sa isang hiwalay na trust account ang bayad pinsala. Kung tatanggapin ni Gilan, maaaring ilipat ang halagang ito sa isang account na may pangangasiwa. Gagamitin ito ng hulugan para sa mga gastusin ni Gilan at Qinghe, na aktual na dulot ng pangangalaga at mga hakbang sa kaligtasan. Hindi ito ibibigay bilang isang bagsakang salapi. Mas malinaw ba kung ganito? Mas malinaw kung kunin mo na lang ng cash. Maaari mong tanggapin o tanggihan. Hindi nito maapektuhan ang mga karapatan ni Xiaoxu. Hindi na kailangan. Tinatanggap ko ang account na may pangangasiwa. Hindi ako kukuha ng cash. Ang matrikula ni Qinghe, pansamantalang tirahan. At mga gastusing pangkaligtasan ay kukunin mula roon batay sa mga resibo. Ang matitira ay hindi gagalawin. Nanay, ang perang iyan ay dapat talaga para sa iyo. Inalagaan kita ng 8 taon. Hindi para makatanggap ng gantimpala. Pero sa loob ng 8 taon, gumastos talaga ako at nagpagod. Ilipat na lang sa account na may pangangasiwa. Para malinaw ang bawat sentimo. Para wala nang gumamit ng pera para pag-awayin tayo. Aling Qin, hinihiling ni Jiancheng na dumalo sa pagpirma ng kasunduan sa pangangalaga. Sinasabi niyang gusto niyang humingi ng tawad ng harapan. Ayokong makipagkita. Kung ayaw mong makipagkita, hindi ka makikipagkita. Walang sinumang humihingi ng tawad ang maaaring lumampas sa iyo. Tumugon ka na tinatanggihan ng taong nasa ilalim ng pangangalaga ang pakikipag-ugnayan. Maaari niyang isumite sa sulat ang paghingi ng tawad. Pagkatapos suriin ng mga kawani, saka pagpapasyahan kung ipararating ito. Paano kung sumulat siya? Maaari ko bang hindi basahin? Maaari. Maaari. Kung ganoon, hindi ko na muna titingnan. Xiaoxu, napakahusay ng ginawa mo ngayon. Ang sinabi ko lang, ayaw kong makipagkita. Malaking bagay na yan. Dati, maraming tao ang hindi man lang makapagsabing ayaw nilang makipagkita. Gilan, nakasulat na. Tingnan mo nga. Tumanggi ako. Taos puso ako ngayon. Tumanggi ako. Aling Qin, nakipagtulungan na ako sa investigasyon tungkol kina Yuan Pisheng at Chen Yuan. Hindi naman niya ako pwedeng pagkaitan ng kahit isang pagkakataon. Ang pakikipagtulungan sa investigasyon ay hindi nangangahulugang kailangan kong humingi ng tawad sa asawa ko. May karapatan si Gilan na tumanggi sa pribadong paghingi ng tawad. Kung ganoon, nasaan si Qinghe? Gusto kong makita si Qinghe.
Tumanggi ako. Tunay kong anak ang batang iyon. Kaya mas may karapatan siyang ayaw makipagkita sa'yo. Gilan. Gusto rin kitang hingan ng tawad. Naging hangal ako. Natatakot akong may mangyari kay Jiansheng. Kaya nakinig ako kay Ginoong Bai. Talaga bang iniisip mong pagiging hangal lang ang lahat ng iyon? Alam mong hindi ko anak si Xiaoxue, pero tinulungan mo pa rin siyang itago ang katotohanan. Alam mong binayaran ka ni Yuan Peisheng para itago siya. Alam mong pinainom ni Ginoong Bai si King He ng gamot gamit ang pekeng reseta. Tinulungan mo siyang ipadala roon at sa bawat pagkakataon ay malinaw ang isip mo. Hindi ka hangal. Iniisip mo lang na hindi mahalaga sa akin kayong dalawa ni King He. Iniisip mong mas mahalaga sa akin ang anak mong lalaki kaysa kay Xiaoxue. Kaya ang paghingi mo ng tawad. Ikaw. Tumanggi rin ako. Higilan, kailangan mo ba talagang itulak ang matanda sa kamatayan? Pagdating ng araw, kayo ang mag-aalaga sa akin sa pagtanda at kapag nagkasakit ako. Ang mga utang, ari-arian, at pananagutan ay dapat lutasin ayon sa wastong proseso. Paninindigan ko ang mga pananagutang akin. Pero tatanggihan ko ang hindi naman akin. Gilan, 20 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Wala ka na bang natitirang kahit katiting na malasakit? Dahil sa akin kaya kita kinamumuhian. Kinamumuhian kong ipinagluto kita. Ipinaglalaba kita. At inalagaan ko ang nanay mo para sa'yo. Inalagaan ko rin ang anak mo para sa'yo. Ginagamit mo ang lahat ng iyon bilang patunay na madali mo akong lokohin. Mula ngayon, tumatanggi na akong magpaloko sa'yo. Itala na magpapatuloy ang usapin sa paghahati ng ari-arian. Higilan, naninindigan ka bang ituloy ang susunod na hakbang ng proseso? Gilan, naninindigan ka ba? Naninindigan ako. Tumanggi akong bawiin ito. Kumpleto na ang tala. 7 beses na. Sapat na. Ulitin mo pa. May iyak na ako. Ayos lang umiyak. Hindi ka na umurong ngayon. Pitong beses tumanggi ang nanay ni King He. Ano ang 7 beses? Tumanggi siyang tanggapin ang paghingi ng tawad ng lola mo. Tumanggi siyang makipagkita. Tumanggi siyang makita ang papa mo. Tumanggi siyang hayaang hilahin siya pabalik ng pagsasama bilang mag-asawa. Tumanggi siyang bawiin ang paghahain ng diborsyo. Tumanggi siyang magpaloko muli. Magaling. Ang 3 salitang ito. Mas may silbi pa kaysa sa 10 pahinang pag-amin ni Zhao Jiansheng. Xiaoxue. Gusto mo bang tingnan? Tingnan natin. Pumunta ako sa bago kong paaralan ngayon. Nakita kong 4 ang kama sa dormitoryo. Sabi ng guro, pwede kong piliin ang kama sa tabi ng bintana. Pinili ko yon dahil may sikat ng araw tuwing umaga. Sabi ni Tita Lee, may mag-asikaso raw ng pera ko balang araw. Hindi ko yon pwedeng gastusin kung kailan ko gusto. At hindi ko rin pwedeng hayaang maagaw iyon ng iba. Tinanong ko siya kung pwede akong magtrabaho balang araw para mabayaran ka. Sabi niya, baka hindi mo na kailangan ng pera. Turuan mo muna akong mamuhay ng hindi umaasa sa iba. Nagsusulat pa rin ako ng tala-arawan. 3 bagay ngayong araw. Nagpadala sa akin si Nanay Hinang medyas. Ikalawa, hindi ko sinabi sa mga estranghero ang tungkol sa birthmark. Ikatlo, napanaginipan ko ang isang rosaryo. Pero nang magising ako, hindi na ako umiyak. Ate, patawarin mo ako sa ginawa ko sa nakaraang buhay. Kailangan mong manalo sa pagsusulit. Hindi para talunin ang iba, kundi para talunin ang mga ayaw kang makapasok sa silid ng pagsusulit. Zhao Xiaoxue. Medyo lumaki na siya. Lumalaki na siya. Engan. Sasagot ka ba sa sulat? Mabuti at nasa tabi ka ng bintana. Hindi dapat ikaw ngayon ang magbayad sa mga kasalanan ng nakaraang buhay. Pero ang landas ngayon, kailangan mong tahakin ng mag-isa. Bukas, papasok ako sa silid ng pagsusulit. Mag-aral ka ring mabuti. Zhao Qing. Pareho kayong matigas magsalita. Mas mabuti ng matigas. Pag-usapan na lang ang lambot sa susunod. Handa na ang Yi, admission slip at panulat. Huwag kang matakot. Kahit takot, sasabak pa rin ako. Magalingan mo, King He. Pagkatapos ng pagsusulit, ipagluluto ka ni tiyahin ng noodles. Huwag mong pakinggan ang tiyahin mo.
Madaling lumabnaw ang noodles niya. Pagkatapos ng pagsusulit, ililibre ko kayong lahat sa kainan. Hahaha. Sa nakaraang buhay, hindi siya nakapasok ng maayos sa pintuang ito. Pero sa buhay na ito, may guro at ina sa may pintuan. May mga kapitbahay, mga tala, at may liwanag. Nay, hintayin mo ako. Kingi. Uminom ka ng tubig. Kumusta ang pagsusulit? Kakalabas mo pa lang, nagtatanong ka na agad. Kaya namang ipaliwanag. Kinghe, babantayan ko ang susunod na proseso ng pagpili ng kurso. At mayroon pa. Ang mga kaso ni na Ginoong Bai, Yuan Pisheng, at Chen Yuan ay formal nang inilipat. Isinama na rin si Zhao Jiancheng sa mga iniimbestigahan. Maaari ka munang magpahinga sa mga susunod na araw. Nasaan si Lola Zhao? Sabi ni Aling Qin, inatasan si Lola Zhao na umalis sa lumang bahay. Inilipat siya sa pansamantalang tirahan at bawal siyang makipag-ugnayan sa inyo. Ang pag-aalaga sa kanya ay asikasuhin na ng mga kamag-anak ni Zhao Jiancheng. Sa wakas, hindi ko na siya kailangang pakialaman. Dapat ding ipaskil sa pader ang linyang iyan. Xiaoxu. Mas marunong pang makiramdam ang talaarawan ng batang ito kaysa sayo. Ikatlong baitang siya, samantalang nasa huling taon ako ng senior high. Magkaiba lang ang estilo namin. Ha, ikaw talaga. Kahit tapos na ang pagsusulit, hindi ka pa rin kumakalma. Hahaha. Bakit ka umiiyak? Napakalaking magandang balita nito. Masaya ako. Sa hinaharap, magiging abogada ang anak ko para harapin ang mga taong walang katwiran. Tama ang napili mong kurso. Tindahan. May maliit na kwarto sa likod ng tindahan. Iniwan iyon ni nanay para sayo. Kapag umuwi ka tuwing bakasyon, huwag ka nang bumalik sa lumang bahay. Dito ka na umuwi. CJ. Tapos na rin ang lahat ng proseso ng diborsyo. Lumabas na rin ang pagtatasa para sa relokasyon at kompensasyon sa demolisyon. Nakuha ko ang bahagi na para sa akin. Tinulungan ako ni Aling Qin na asikasuhin yon. Hindi na damay sa akin ang mga utang ni Zhao Jiancheng. Nagawa mo. Hindi natalo si nanay. Hintayin mo ang pag-uwi ko sa bakasyon. 4 na salita lang naman. Tama na. Sobra na. Para sa'yo, malaki na yan. Hahaha. Ano ang kakainin natin mamayang gabi? Noodles. Ako ang magluluto. Hindi ito lalabnaw sa pagkakataong ito. Yan din ang sinabi mo noong nakaraan. Hahaha. Kinghe, pumasok ka na at kumain. Narito na ako.